Sa pagitan ng tagsibol at tag-init, ang pag-angat ng Vermilion Bird. Sa pagitan ng taglamig at tagsibol, ang paglitaw ng Azure Dragon. Sa pagitan ng tag-init at taglagas, ang paglabas ng White Tiger. Sa pagitan ng taglagas at taglamig, ang pag-angat ng Black Tortoise. 4 na dakilang mandirigma ng Milky Way. Pagbati sa Panginoon ng Palasyo. Ulat sa pagsisiyasat tungkol sa daigdig. Lumabas na ba? Lumabas na, Panginoon. Sabihin mo, global warming, pagkasira ng ozone layer, maraming kasalanan ang mga tao sa daigdig, polusyon sa hangin, pagkasira ng lupa, hindi mapapatawad ang mga tao sa daigdig. Araw-araw nanunood ng maikling palabas ang mga tao sa mundo. Ang average na IQ ay nasa 100 lang, isang kahihiyan sa kalawakan. Fleet ng kalawakan, 3,800 bituin na general, nagpetisyon sa pinuno, para mawala ang mundo. Kahit mahirap at atresado ang mundo, mababa ang katalinuhan, ngunit mayroong 8 bilyong tao. Sa ibabaw nito, Panginoon, mula pa noong unang panahon, ang malalakas ang nananaig. Ang mga mababang uri ng nilalang na ito, ay hindi karapat-dapat kawan. Panginoon, mangyaring magbigay ng utos. Handa akong magbigay ng pangako, nawawasakin ang mundo sa loob ng 10 minuto. Hindi. Ang langit ay may kabutihan sa buhay. Gusto kong bigyan ng mundo, ng huling pagkakataon. Ihanda ang Galaxy 1. Opo. Panginoon ng Palasyo, ang Galaxy 1 ay handa na. Ang mga tao sa mundo ay mapagkunwari at tuso. Kung ipipilit ninyong pumunta sa mundo, nagmamakaawa ang disipulo na sumama ang Galactic Fleet, hindi na kailangan. Ako ang namamahala sa Galactic System. Sa loob ng 500 taon, naglakbay sa timog at hilaga, nabali ang binti sa Orion, isang maliit na planeta ang Earth. Ano ang magagawa nito sa akin? Sa pagbisita ko sa Earth ngayon, para lang makita ng personal, ang mundo, kung mayroon pa bang kahulugan. Kung ang mundo talaga, ay wala ng pag-asa, sa pamamagitan ng liwanag, malalaman ninyo, kung nasaan ako. Agad kong i-deploy ang fleet ng kalawakan, sa unang antas ng paghahanda, laging handa sa utos ng Panginoon. Step 1. Sira ang sistema ng kuryente. Kulang ang lakas ng silid 4 sa kaliwang pakpak, mabilis na bumabagsak. Ano na ang kalagayan ng Panginoon? Inilunsad na ng Panginoon ang pang-emergency na plano. Galactic 1. Masisira ito sa loob ng 3 minuto. A. Tumakas siya mula sa cockpit. Bumabagsak na. Nakakainis. Agad ipagbigay alam sa Galactic Fleet. Pumunta sa Earth. Iligtas ang Panginoon. Oo. Pagpalain ng Buddha. Ako'y 25 taong gulang na. Ni hindi pa ako nakahawak ng kamay ng lalaki. Palaging pinagtatawanan ng iba. Ayoko nang maging isang single na tao. Nagmamakaawa ako sa mga santo. Bigyan niyo ako ng boyfriend. Simula ngayon, tuwing may okasyon, nag-alay ako ng insenso para sa iyo. Nagbigay ako ng respeto para sa iyo. Ako ay... Salamat, Buddha. Salamat, Buddha. Salamat, Buddha. Ito ba ang mundo? Mukhang. Hindi naman ito mukhang masama. Benta ng bato. Ate, anong ginagawa mo? Sama-sama. Ikaw ay ipinadala ng Birhen Maria sa akin. Ikaw ay ipinadala ng Birhen Maria sa akin. Sama-sama sa templo. Hindi kita hahayaang makatakas. Sama-sama sa templo. Hindi kita hahayaang makatakas. Ang babaeng ito'y baliw. Anong pinagsasasabi niya? Bobo ba siya? Ate, huwag ka munang magalit. Huwag ka munang magalit. Sa labas ng Jushi, may tanong lang ako. Dito ba? Sa Earth ba ito? Mukhang gwapo, padala. Mukhang gwapo sa labas ng Jushi. Ang gwapong kuya sa labas ng Jushi. Isang binata. Bakit parang may problema sa utak? Nahulog ba siya mula sa itaas? Naging bobo dahil sa pagkahulog. Ate, Joshua. Oo, Joshua delivery. Joshua, nandito tayo sa Earth. Salamat. Ay, hindi ka pwedeng umalis. Ikaw ang lalaking nakuha ko. Sa aking pagnanais dito, buo. Ang bato ay para sa akin lang. Para sa akin lang. Pagnanais. Oo, bato. Oo nga, nagdasal ako. Para magkaroon ng nobyo. Lumuhad ako dito. Nagdasal ako. Nagdasal at nagdasal. Nagdasal ng maraming beses. Sa loob ng 78 araw. Sa wakas na awa ang Buddha. Pupunta ako. Lahat ba ng tao sa mundo ay kasing tanga niya? Hindi ko naiisipin yan. Ang layunin ko ngayon ay suriin ang mundo.
Hindi ko hahayaang sirain ng isang tanga. Hindi yung babaeng iyon. Huwag kang magkamali. Ang pagpunta ko dito. Ano ang ginagawa mo? Hindi mahalaga kung sino ka. Kailangan mo sumama sa akin ngayon. Sumama ka sa akin pauwi. Hindi nakapagtataka ang apat na Diyos ng digmaan. Gusto nilang wasakin ang mundo. Napakadelikado dito. Ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko sa mundo ay Li Chenny. Pangalan ng mundo. May 400 bilyong bituin sa kalawakan. Sa bawat bituin, mayroon akong pangalan. Ilang taon ka na? 829 taon ng baka. Naku, hindi ba siya nabagok? Talagang tanga siya. Hoy! Rootong. Alam mo ba na sa Makalawa, anong araw iyon? Kaibigan nating si Wubixia ang may kaarawan. Kailangan nating tatlong magkakaibigan. Magtipon ng maayos. Siya nga pala, huwag mong kalimutang isama ang boyfriend mo ha. Hindi tama. Hindi mo kaya. Single ka pa rin ba? Hindi mo kaige. Tatandaan ko. Oh, nga pala, kailangan mo talagang pumunta ha. Hindi kumpleto kung wala ka. Mawawalan tayo. Nang maraming kasi, hindi pwede. Ngayong taon, talagang hindi pwede. Katulad ng mga nakaraang taon, kailangan kong maghanap ng boyfriend, kahit na. Isa siyang tanga. Saklolo. Saklolo. Ay. Ano bang nangyayari sa'yo? Ako. Bigla lang akong natakot. Ano bang kinatatakutan mo? Hindi naman kita kakainin. Pwede ba? Tulungan mo muna akong makawala. Kung maglakas loob kang tumakbo, babaliin ko ang mga binti mo. Miss, talagang nagkamali ka. Galing ako sa planetang R, nakatira sa Silver Crown District, 888 Galaxy East Road, planetang R. Oo, planetang R, sa direksyon ng Sagittarius, hilagang kanluran ng Gamma Star. Sabi mo ikaw ay isang alien. Ayon sa inyo, mga tao sa Earth. Tama iyon. Puso't presyon ng dugo, at iba pang mga organo. Bagaman medyo lampas sa normal, pero nasa kontrolado, nasaklaw. Kaya lang, ang resulta ng IQ test na ito, ay talagang sobra na. Siya. May kapansanan ba siya sa pag-iisip? Mas mabuti pang tingnan mo na lang. 10,000. Ang karaniwang IQ ng tao, ay nasa pagitan ng 70 hanggang 110. Kahit ang isang henyo, ay hindi lalampas ng 300. Sa mundo, ay nakakuha lamang ng 10,000. Bakit bumaba ng ganito kalaki? Posible bang sa mundo, ay masyadong mahalumigmig, at napasukan ng tubig ang utak? Hinihinala ko, na may sira ang kagamitan. Papatingin ko ito sa iba. Kapag may oras ka, dalhin mo siya ulit para ma-check. Tama nga, talagang nakakaangat ang bihis. Itong batang ito. Habang tinitingnan ko siya, lalo siyang gumugwapo. Bakit mo ako tinititigan? Wala. Servidor. Magkano ang damit na ito? Pagkatapos ng diskwento ay 2,888. Cash o card ba ang gagamitin mo? Tinitingnan ko lang. Habarin mo na agad. Ay naku. Hindi ba ito ang aking matalik na kaibigan, Leo Rootong? Bakit ka nandito? Bibili ka ba ng damit? Ay, sasabihin ko sa'yo, ang mga damit dito, ay napakamahal. Dumaan lang ako. Titingin-tingin lang. Habarin mo na, bilisan mo. Oy. Sino siya? Siya. Tumutok sa bato. Siya ang boyfriend ko. Boyfriend. Ngayon, ang mga lalaki,
ay napaka-cute. Kahit isang delivery guy, ay may humahanga. Bilisan mong habarin yan. Ay, huwag, Rootong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba, ang may gusto sa damit na ito, pero hindi mo mabili? Hindi. Ang damit na ito, ay may maikling manggas, hindi bagay. Ay nako. Kung mahirap, sabihin mo lang. Bakit ang daming dahilan? Rootong, magkaibigan tayo. Kung hihingi ka lang sa akin, papasabihin ko si Kuya Chiwei, na bilhin ito. At ibigay sa'yo, ano sa tingin mo? Hindi kailangan. Isa lang naman itong damit, maaari ko itong bilhin. Ang mahalaga, ay nako, kung wala kang pera, sabihin mo na lang, mga katulad mo. Marami na akong nakita, nagpapanggap ka pa. Paano ka ba magsalita? Ang damit na ito. Akin na ito. Gamitin ang card. Huwag pagtawanan ng iba na may sira-sirang damit. Huwag maging mapang mata sa kapwa. Sa pakikitungo sa kapwa, ang pinakamahalaga ay respeto. Naiintindihan mo ba? Oo, tama ang inyong sinasabi. Pati ikaw, Joe Yiman, ang pagmamahalan ng magkaibigan. Ang pinakamahalaga ay ang tunay na damdamin, ang pagkakaibigan at, teka muna. Hindi sapat ang balanse. Hindi sapat ang balanse. Ha ha ha. Leo Rootong, ikaw talaga, napahanga mo ako. Walang pera, nagpapanggap na mayaman kahit wala naman. Ha ha ha. Kung ako siya, hahanap ako ng butas, at magtatago. Naalala ko pa na sa card na ito, may 3,000 piso. Tapos na. Kanina ng umaga, dinala ko siya, sa doktor. Gumastos ako ng 300 piso. Nakakahiya talaga ito. Anong nangyari sa'yo? May 300 piso ka ba? Pahiram naman. Wala ka bang 300 piso? Kailangan ko na ngayon, huwag mo akong lokohin. Ano ito? Sulit ba ito ng 300 piso? Ito. Hindi talaga pwede. Bakit ka napakakuripot? Kunin mo. Pahiram muna. Sandali lang. Leo Rootong, hindi mo naman siguro gagamitin ang basag na batong ito para pambayad utang, di ba? Dito sa amin, tindahan ng mga damit na mamahalin. Walang basura. Buti na lang hindi nila alam ang halaga. Tanga talaga ang babaeng ito. Ayaw na namin ng damit na ito, Jushi. Pasensya na. Bilisan mo. Hoy, Rootong. Bukas ang birthday party. Sa dating lugar kita magkikita. Nakakahiya. Tara na. Ang diamante ay napakaganda. Punong-puno ng kulay. Hindi ito pangkaraniwan. Ay nako. Kuya Chiwei. Sobra ka naman mag-isip. Siya ay isang delivery boy lang. Cute. Ano bang maganda dyan? Tara na. May lead na si ate. Bilisan mo, nasa Earth tayo. Hinahanap natin ang bakas ng Master. 10 minuto lang ang nakalipas. Nakita namin ang Shadow of Light. Kung ang mundo ay talagang walang pag-asa. Sa pamamagitan ng liwanag at anino, malalaman ninyo kung nasaan ako. Iyon ay tiyak na ang Panginoon. Maaari bang matukoy ang eksaktong lokasyon? Ang oras ng paglitaw ng liwanag at anino ay napakaikli. Sa ngayon, alam lang natin na nasa dakilang siya. Ipagpatuloy mo ang paghahanap. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo para mahanap ang bakas ng pinuno. Oo. Galactic Battleship Extragalactic System. Base sa Planet R31. Mga pinuno ng 36 na hall, makinig. 777 barko. Lahat ng Galactic Battleship ay ilalabas. Pumunta sa dakilang bansa ng siya. Nang nasa mall tayo, napahiya ako. HMM. Kitang-kita. Galit na galit ako ngayon. Kaya, ayoko makarinig ng kahit isang kasinungalingan. HMM. Sabihin mo sa akin, bakit ka biglang lumitaw sa bundok Zien noong araw na iyon? Ang sinasakyan kong Galaxy 1 ay nagkaroon ng aksidente at napilitang lumapag. Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Parang wala akong tinanong. Magluluto na ako. Anong gusto mong kainin? Hindi ko kailangan kumain. Oo, alam ko na.
Ikaw ay alien. Hindi ka makakain ng kanin. Tama ba? Kainin mo ito. Kainin mo ito ngayon at ipakita mo sa akin. Ito, ayon sa pangangailangan ng katawan, 13 uri ng bitamina, na pinagsama-sama. Kailangan mo lang, uminom ng isa bawat araw. Sa amin, ito ay tinatawag na Chongchundan. Hindi lang ito masustansya. Nakakatulong din ito sa kalusugan at pagpapaganda. Chongchundan. Oo, mabubuhay ako hanggang 829 na taon. Dahil dito. Gusto mo bang subukan ng isa? Lalamunan. Pagpasok natin mamaya, konting salita, maraming kain. Tandaan mo ba, hindi ko kailangan kumain. Kung ganun, konting salita, naintindihan mo ba? Oo. Ming Yuan, nandito ka rin. Sino ito? Nanay mo ba ito? Tumahimik ka, bulag ka ba? Ito ang asawa ko. Bulag ka ba? Ito ang asawa ko. Pasensya na. Hindi ko alam. Nakasal ka na pala, HMM. Ang asawa ko ay chairman ng Fengtian Group. Noong nakaraang buwan lang kami, nagdaos ng kasal. Talagang hindi ko alam na nagpalit ka na ng girlfriend. Liman at Bixia, hindi nila sinabi sa akin. Ako ang nagsabi sa kanila na huwag sabihin sa'yo. Sa mga bisita sa kasal ko, sila ay mga prominenteng pamilya ng Ancheng. Ikaw na isang simpleng tagahatid, pupunta doon, hindi para sa akin. Nakakahiya ba? HMM. Tara na, mahal. Ganito ang pag-ibig. Hindi maipaliwanag. Sakim at mapagkunwari. Ganito ang mga tao sa mundo. Ay, sasabihin ko sa inyo, kahapon si Lioro Otong, hindi ko alam kung saan, nakahanap ng boyfriend, para bumili ng damit. Ang resulta, kulang ang balance. Ang babaeng katulad niya, nagkaroon ng boyfriend, talagang wala ng hustisya. Haha. Anong sinasabi ng lahat? Bakit ang saya-saya ng tawa? Ay, nandito pala si Mr. Shi, maupo ka. Mr. Shi, kakatapos lang namin mag-usap tungkol sa. Dumating na siya. Ano ngayon kung dumating siya? Dahil ginawa mo na. Huwag kang matakot na pag-usapan ka ng iba. Maligayang kaarawan, Bixia. Rootong. Hindi ko sinasabi. Ngayon ang kaarawan ko. Kami, mga matagal ng kaibigan, nagtipon-tipon para magkwentuhan. Ikaw naman. Nagdala ka ng isang hindi kilala. Anong ginagawa mo dito? Hindi siya ibang tao. Siya ay boyfriend ko. Kahit boyfriend mo siya, pwede bang magpakadisente ka naman? Ang birthday party ko. Hindi basta-basta pinapasukan ng kung sino-sino lang. Boyfriend ni Iman. Siya ang anak ng pamilya He ng Ancheng. Asawa ni Ming Yuan. Siya ang chairman ng Fengtian Group. Siya naman. Ano ba siya? Kahit hindi siya mayaman, sikat din naman siya. Siya ay ngayong taon sa buong mundo. Champion sa bodybuilding competition. Kampiyon. Paligsahan ng bodybuilding. Kampiyon. Oo nga. Kampiyon. Walang hiya. Ay naku. Ay. Bihaya. Bakit ka sobrang excited? Anong ginagawa mo? Halika, baby. Para ate, dumating na ang Galactic Fleet sa kalangitan ng dakilang siya. Dapat ba tayong umatake ngayon? Hindi pwede. Walang utos mula sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. Kung hindi, isang putok ng Star Destroyer. Mawawala ang mundo.
Tama ang sinabi ni ate. Napag-iiwanan na talaga ang mundo. Ate, nahanap na namin ang kinaroroonan ng pinuno. Nasa Ancheng. Umalis na tayo, Ancheng. Sa totoo lang ako ay isang alien. Isang alien. Boyfriend ni Lioro Otong ay isang alien. Ha ha ha. Ang yabang ng dalawang ito. Hindi na kasya sa mundo. Ha ha ha. Talagang hindi magkapamilya. Hindi magkasama sa isang bahay. Ang kapal ng mukha ng dalawang ito. Talagang bagay na bagay sila. Ha ha ha. Huwag na kayong tumawa. Totoo ang sinasabi ko. HMPH. Ito na yata ang pinakamalala sa buhay ko. Narinig ko ang pinaka-nakakatawang biro. Ha ha ha. Tama. Hindi magagawa ng mga skit ito. Tingnan mo siya. Seryoso pa rin siya. Oo nga. Ay. Hindi siya. Hindi kaya siya ay isang tanga. Isa siyang tanga. Mahal. Mahal, anong nangyari sa'yo? Mahal. 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 Tigil. Cute. Ano ang pinakain mo sa asawa ko? Ano ang pinakain mo sa asawa ko? Chang Chundan. Naapektuhan ang kanyang dugo't hangin. Chang Chundan. Makakatulong sa paggalaw ng kalamnan at dugo. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw. Ano? Hindi ko akalain na talagang siya. Ganito lang. Walang hiya. Ikaw ang pumatay sa asawa ko. Tigil. Hindi niya sinasadya. Umalis ka. Cute. Pinatay mo ang asawa ko. Pagbabayaran mo ito. Sandali. Asawa ko. Asawa ko. Anong nangyari sa'yo, asawa ko? Ikaw. Sino ka? Ikaw talaga, Shi Mingyuan. Hindi mo na ako naaalala. Ako ang asawa mo. Paano nangyari ito? Paano ka naging ganito? Cute na bata. Ano ang ginawa mo sa asawa ko? Ang totoo, gusto ko lang siyang iligtas. Sino ang mag-aakala na ganun kalaki ang side effect ng gamot? Kung may mangyari sa asawa ko, hindi kita patatawarin. Kahit kailan. Chenny. Wala bang mangyayari sa kanya? Huwag kang mag-alala. Chang Chundan. Dumaan sa 36 na uri ng kalidad na pagsusuri, 81 uri ng pharmacological na eksperimento sa katawan ng tao. Walang anumang pinsala. Kuya Chiwei. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko rin alam. Totoo nga ba, yung gamot kanina, umeepekto na? Ano bang pinagsasabi nyo? Anong gamot? Mas mabuti pang tingnan mo na lang. Multo. Mrs. Mrs. Gumising ka Mrs. 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 Gumising ka Mrs. Tian Yi. Ano na naman ang nangyari sa kanya? Wala. Sobrang excited lang siya. Iuwi mo siya para makapagpahinga. Gagaling din siya agad. Kung hindi magising ang asawa ko, siguradong papatayin kita. Mahal, alis na tayo. Tian Yi, umalis na tayo. Tumigil ka. Ang maayos kong birthday party ay sinira niyong dalawa ng ganito. Ngayon, gusto niyo na lang umalis. Big Sia, ano ang gusto mong mangyari? Pwede kayong umalis, pero yung bote ng gamot, kailangan itong iwan. Tama. Hindi niyo pwedeng dalhin ang bateng iyon ng gamot, Kuya Chiwei. Para saan ba ang bateng iyon ng gamot? Kaninang asawa ni Mingyuan, uminom ng gamot na iyon. At naging ganyan ang itsura niya.
Bakit ka ba napakababaw? Ang gamot na iyon ay nakakabata. Napakahalaga nito. Oo. Talagang matalino ka. Tama ang sinabi ni Kuya Chiwei. Iwanan ang bote ng gamot, at palalayain ko kayo. Ano ang sinasabi mo? Pag-aari iyon ni Chenny. Paano ni... Bakit ganito ang nobyo ko? Anong ginawa mo sa nobyo ko? Gusto ko lang sanang paalalahanan siya na huwag sosobrahan ng pag-inom ng Changchondan. Siya ang naging sekim. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng mga iyon. Hindi ko alam kung anong ba. Kuya Chiwei, tayo ba ay papalampasin na lang sila. Huwag kang mag-alala. Hindi sila makakatakas. Pero to sa larawan. Nakita mo na ba siya? Kung nandito kayo, bumili ng ilang damit. Baka sakali, may maisip ako. Anong tinatanong ko sa'yo? Yun lang ang sagutin mo. Naintindihan mo ba? Apat na ate. Ano ang gusto niyong malaman? Tanong lang kayo, sasabihin ko lahat. Nakilala ko na ang taong ito. Kasama niya ang isang babae. Dumating silang magkasama para bumili ng damit sa tindahan namin. Pero, hindi sapat ang pera. Hindi ko pa nakikita ang ganitong klaseng kapal ng mukha. Nakakatawa talaga. Saan sila pumunta? Isa lang akong tindero ng damit. Sumpa ko sa langit. Talagang hindi ko alam. Sa mga susunod na parokyana, kahit may pera o wala, lahat sila ay Diyos. Tandaan mo yan sa susunod. Oo. Tara na. Kumusta? Hindi pa rin natatagpuan ang kinaroroonan ng pinuno, basta't ilagay ng pinuno ang anino ng liwanag sa loob ng kahon. Hindi natin siya matutunton. Kailangan ba na hintayin natin ang pinuno na muling ilabas ang anino ng liwanag para lang matagpuan siya? Mapanlinlang at tuso ang mga tao sa mundo. Kung maghihintay tayo ng ganito, napakadelikado para sa Panginoon. Ibigay ang utos. 777 barko, mga barkong pandigma ng kalawakan. Maglanding sa Ancheng. Hanapin ang Panginoon sa buong lungsod. Kahit maghukay ng 3 talampakan, hanapin ang kanyang kamahalan. Hanapin siya. Oo. Ikaw ba talaga ay isang alien? Sa planeta naming R. Ang pagsisinungaling ay may parusa. Oh. Kaya pala noong araw na iyon, bigla kang lumitaw sa bundok ng puting ulap. Kung ganoon, ano ang layunin mo sa pagpunta sa Earth? Ito. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon. Oh. Kung ganun, hindi na ako magtatanong pa. Salamat. Curious lang ako. Kayo bang mga alien? Nagpapakasal at nagkakaanak din ba kayo? Kahit na sa amin, mas advanced kami kaysa sa inyo sa Earth. Libo-libong taon ang ating kalamangan. Pero, kailangan din nating magparami, magpalahi. Ang pakikipagligawan at pagpapakasal ay sobrang pag-aaksaya ng oras. Kaya ngayon, nagde-develop kami ng teknolohiya na tinatawag na, tingnan mo lang, buntis ka na. Pumikit, dali, pumikit ka na. Huwag kang mag-alala. Ang proyektong ito, hindi pa ito nagtatagumpay sa pag-develop. Mabuti naman. Ngayon sa handaan, yung mga tao. Mga kaibigan mo ba sila? Oo, masasabi mo na rin. Pero ang iyong kaibigan, bakit kanya pinapahirapan? Hindi ko rin alam. Kasi kayong mga tagalupa, mahilig talaga, na ang inyong kasiyahan, ay nakabatay, sa paghihirap ng iba. Siguro nga. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Asawa ni Shiming Yuan, na nasa salo-salo. Yung matandang babae, biglang naging, dalagang bulaklak. Talaga bang hindi ito, magkakaroon ng epekto? Changchondan ay magpapagana lamang ng nakatagong potensyal ng katawan. Mga selula ng pisyolohiya ay hindi makakasama sa katawan ng tao. Sa mga araw na ito, maaaring hindi siya makapag-adjust, kaya magpapakin mula kahapon hanggang ngayon. Bukod sa pagpunta ng 2 beses sa banyo, tagapangulo, hindi siya tumigil. Yung 2 cute na iyon, hindi ko alam kung anong ginawa nila para maging ganito siya. Pero, gusto ko rin magpasalamat sa kanila. Ming Yuan. Ang ibig mong sabihin, nagpakasal ako sa isang matandang babae na mahigit sa 60, hindi dahil sa pag-ibig. Ngayon sakto lang na may 2 scapegoat. Hindi ba? Bitawan mo ako.
Sana maalala mo sa susunod na buhay, isang batang lalaki. 9 love sa isang matandang babae. Ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. Ming Yuan, ngayon ang Feng Tian Group, ay ganap na sa atin. Ipapasa natin ang kanyang pagkamatay, sa dalawang, cute na bata. Ang planong ito, talagang perpekto ito. Ikaw talaga ang may alam. Feng Tian Group, nakatayo sa Ancheng ng isang siglo. Malaki ang pamilya at negosyo. Siguradong patay sila ngayon. Walang awa, walang tapang. Pumunta ka na ngayon. Ipaalam mo sa lahat ng pamilya sa Ancheng. Sa loob ng 2 araw, sa Yipan Mansion, magdadaos ako ng piging ng pagpatay ng baboy. Piging ng pagpatay ng baboy, yung 2 tanga. Pinatay nila ang asawa ko. Ako bilang tagapangulo ng Feng Tian Group, hindi ba dapat maghiganti ako para sa kanya? Sige, agad ko itong gagawin. Sa aming planeta R, 200 taon ang itinuturing na edad ng adulto. 60 taon ang panahon ng kabataan. Normal lang ang pagiging masigla. Oh, kaya ba siya ay magiging katulad mo? Mabubuhay ba siya ng daan-daang taon? Hindi. Kailangang inumin ang Changchundan araw-araw, parang sa inyo sa Earth. Ang regular na pagkain, 3 beses isang araw. Pareho lang ang prinsipyo, isang butil ng Changchundan. Pinakamatagal ay 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, mabilis siyang tatanda, at babalik sa dati niyang anyo. Ganito pala iyon. Sige, maghahanda na ako ng tanghalian. Ikaw rin, maghanda ka na ng kakainin mo. Sa pagpunta ko dito sa Earth, dala ko ang Changchundan, na kinuha nila lahat. Anong gagawin natin? Anong mangyayari sa iyo pagkatapos ng 7 araw? Sa mundo ninyo? Anong nangyayari sa mga taong 800 taon na? Ano pang hinihintay mo? Bumalik ka na. Pinaaalis mo ba ako? Hindi. Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka may mangyaring masama. Salamat, pero huwag kang mag-alala. Pag oras na para umalis, aalis ako ng kusa. Oh. Sige, maghahanda na ako ng tanghalian. Sa mundong ito, mayroon talagang ganitong kakaibang bagay. Tatay, totoong totoo. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mata, hindi rin ako maniniwala. Tiyo, pwede akong magbigay. Nagpatotoo si Kuya Chiwei, yung matandang babae. Pagkatapos niyang inumin ang gamot, naging batang babae siya. Tay, ano ba talaga ang nangyari dito? Hindi ko rin alam. Pero alam ko, may isang uri ng kulam ang mga miyaw, na pwedeng gawing maliit na hayop ang tao. Pero, lagi lang itong chismis. Walang nakakaalam kung totoo o hindi. Baka naman yung cute na yon ay isang tao mula sa tribo. Tama, nakalimutan mo na ba, Kuya Chiwei? Noong nasa party tayo, sinabi ng cute na yon na siya ay isang alien, nagpapanggap na multo. Oh, tama, Chiwei. Nasaan na ngayon ang taong ito? Dalhin mo ako para makita siya. Nagpadala na ako ng tao, para bantayan siya ng lihim. Kung gusto mo, pwede kitang dalhin ngayon para makita siya. Terra. Dumating na si MS. Dong. Ginoong Hi, Binatang Hi, Binibining Joe. Malugod na pagdating, Binibining Dong. Ano ang dahilan ng iyong pagbisita? Kahapon, ang chairman ng Feng Tian Group ay biglang pumanaw. Pinapadala ako ni Ginoong Shi para magdala ng abiso. Taos-pusong inaanyayahan si Ginoong Hi na dumalo sa piging. Pumanaw na ang chairman. Oo. Inutusan ako ni Mr. Shi na ipaalam sa mga kilalang pamilya sa Ancheng na hinihiling ni Mr. Hi na dumalo bukas. Ang Feng Tian Group at ang pamilya namin, Hi, ay may malalim na koneksyon. Bukas kami ay tiyak na dadalo sa piging. Maraming salamat, Ginoong Hi. Binibining Dong. Pwede ba akong magtanong ulit? Paano namatay ang chairman? Pasensya na, Ginoong Hi. Tungkol dito, hindi ko pwedeng sabihin ng marami. Sa burol bukas, malalaman mo na ang lahat. Sige. Hindi na kita iistorbohin. Colem. Sige, ingat ka. Tatay, ang weird naman. Yung matandang babae, kahapon lang uminom ng gamot, ngayon patay na siya. Hindi ba ito isang coincidence? Ang bagay na ito. Malaki ang posibilidad na may kinalaman iyon sa taong iyon. May kinalaman ito. Tayo ba? Pupunta pa ba tayo, para makita ang taong iyon? Shiwei. Patuloy mong bantayan. Ang bagay na ito, hintayin natin. Matapos ang libing bukas, hindi natin pwedeng hayaan ang taong ito
Nagalit ang Fangtian Group. Oo. Sinasabi mo ang Lemay. Pupunta ba ako o hindi? Kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Ang dali mong sabihin. Ipinadala na nila ang abiso ng pagkamatay. Kung hindi ako pupunta, parang sinampal ko sila. Sige, pumunta ka. Pero noong araw ng pagtitipon, nagkagulo ng ganun. Simula ngayon, ayoko na silang makita ulit. Ay nako. Kayo talagang mga tao sa mundo. Ang dami niyong problema. Ito ang tawag sa pakikisalamuha. Oo, nandito na kami. Kayo ba ay? Patawad, kayo ba ay? Si Ginang. Lioro Otong. Oo, ako nga. Inutusan kami ni Mr. Shi, nasalubungin kayo, at ihatid sa handaan. Sige, mag-aayos lang ako. Paulit-ulit na pinaalala ni Mr. Shi, inaanyayahan kayong dalawa. Kakaiba. Palaging kumikislap ang kanang talukap ng mata ko. Pakiramdam ko ngayon, may masamang mangyayari. Pwede mo pang baguhin ang isip mo. May oras ka pa. Ikaw ay talagang kalmado. Walang iniintindi kahit ano. Tara na. Yumuko. Pangalawang yumuko. Pangatlong yumuko. Tapos na ang seremonya. Mr. Shi, pakikiramay po, 60 taon, nasa edad ng kasiglahan. Si Mr. Wang ay pumanaw na. Talagang nakakalungkot isipin. Oo nga, sa hinaharap, ang Fangtian Group ay aasa na kay Mr. Shi. Kailangan mong mag-ingat palagi. Oo. Salamat sa pag-aalala, Uncle at Mr. He. Dito po, sige. Tara. Kakaiba, ang pangalan ng piging na ito, narinig ko lang. Na may mga piging para sa paggunita at kabutihan. Ngayon ko lang nakita ito. May piging para sa pagkatay ng baboy. May piging para sa pagkatay ng baboy. May piging para sa pagkatay ng baboy. Ako rin, pero narinig ko rin. Ang chairman ng Fangtian Group, si Mr. Wang, ay pinatay ng ibang tao. Oh, kung ganun nga. Ang tawag dyan ay killing feast, hindi na nakakagulat. Oo nga. Shi Wei, yung taong sinasabi mo. Dumating ba sila ngayon? Pa, nakita ko ang listahan ng mga bisita. Yung 2 cute na bata, darating din sila ngayon. At sa tingin ko, ang libing ngayon ay para sa kanila. 2 ang handa. Kung hindi, ang libing na ito, bakit tinawag na piging ng pagpatay ng baboy? Ay, dumating na. Dumating na sila. Hawakan ng insenso gamit ang 2 kamay. Sandali lang, ang aking asawa. Hindi mo kailangang mag-alay. Shi Mingyuan. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ang nag-imbita sa amin dito. Tama, ako nga ang nag-imbita sa inyo. Pero, nandito ako para singilin kayo ng buhay. Singilin ng buhay. Sila ba ang 2 tao na pumatay kay Mr. Wang? Siguradong sila nga. Ang 2 ito'y mukhang masama. Kitang-kita na hindi sila mabuting tao. Tatay, buti na lang at hindi ako nagpadalos-dalos. Yung pagkamatay ng matandang babae, sa tingin ko ay may kinalaman. Sa kanilang 2, oo nga. Sa mundong ito, walang ganong kadaling bagay. Isang maliit na tableta, ay kayang magpabata. Itong 2 cute, ay nasa malaking problema. Si Ming Yuan, nagsisinungaling ka. Malinaw na nakasulat sa ulat, na namatay siya dahil sa sakit. Kung hindi ganito sinabi ni Mr. Shi. Pupunta ba kayong 2 mamamatay tao dito? Nagsisinungaling kayo. Hindi maaari. Kayo'y mga sinungaling. Imposible. Noong una, itong cute na bata, binigyan niya ng gamot ang asawa ko. Pagkatapos niyang inumin ang gamot na iyon, ang asawa ko ay tuluyang nag-iba ang anyo. Noong oras na iyon, sina He Xiao at Zhou Yiman ay naroon din sa lugar.
Oo, maaari akong magpatunay. Nasa lugar ako noong oras na iyon. Nakita namin ito mismo. Maaari kang magpatunay. Chenny, sabihin mo sa kanila, ang Changchun Dan ay walang pinsala. Hindi ikaw ang pumatay sa tao. Gusto nilang ipasa sa akin ang kasalanan. Ipasa ang kasalanan. Karapat-dapat ka ba? Kayong dalawa. Ang utang na dugo. Hindi lang kami ang apektado. Sino pa? Ako rin. Lu Shengnan. Pwede ba siya? Siya rin ba? Tama. Kayong dalawa, mga kriminal. Hindi ko kayo mapapatawad. Mga hayop talaga kayo, pati mga bata. Kaya mong gawin ito. Oo nga, kailangan patayin para mapawi ang galit ng mga tao. HMPH. Chenny, ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi mo pa ba nakikita? Nagpapanggap lang sila. Gusto nila akong Sir-on. Ito. Baka nagkamali ka lang. Ngayon pati ikaw hindi na naniniwala sa akin. Ako. Kayong dalawang cute. Ano bang pinagbubulungan nyo dyan? Sa tingin ko, iniisip nyo kung paano magmakaawa. Walang silbi. Ang galit ng pagpatay sa asawa ay walang kapantay. Gusto kong kainin ang kanyang laman. Kinakagat ang balat. Ang pampatulog sa kanya. Gaano pa katagal tatagal? Pinakamatagal na ang 2 oras. Kailangan nating magmadali. Patayin na natin sila. Walang problema. Magpapadala ako ng tao para tapusin sila. Sige. Yung ipinangako mong 10 milyon. Huwag mong kalimutan yan. Hey, sige. Hindi ko iniintindi ang perang yan. Ngayon malinaw na ang ebidensya. Dugo ang kabayaran sa dugo. Panahon na para magpaalam kayo, mga tao. Hulihin niyo sila para sa akin. Oo, teka. Cute. May gusto ka pa bang sabihin? Hindi tayo magkakilala. Bakit mo ako sinisiraan? Dahil kung papatayin kita, pwede akong umasenso. HMPH. Ako na ngayon ang sa Fengtian Group, tagapangulo. Mataas ang posisyon at kapangyarihan. Paano niya magagawang Sir-on ang iba? Ang buong kwarto ay puno ng katapatan at integridad. Tama. Ito ay isang lantad na paninirang puri. Mahal. Narinig mo rin. Ang bawat pamilya sa Ancheng, ang kanilang mga mata, ay maliwanag na parang nyebe. Kumilos. Oo. Sandali lang. Lioro Otong, may sasabihin ka pa ba? Noong araw na iyon sa gitna ng kagipitan, ginawa niya iyon para iligtas ang tao, kaya binigyan niya siya ng gamot. Hindi niya sinasadya. Shiming Yuan, nakikiusap ako sa'yo, sa ngalan ng ating nakaraan. Patawarin mo na siya. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa kanya, dahil ngayong araw, walang makakatakas sa inyo. Maaaring maantala ang hustisya, pero hindi ito mawawala. Ngayon, kahit palampasin ko kayo, ang mga pamilya sa Ancheng, palalampasin ba nila kayo? Ang pumatay ay dapat magbayad ng buhay. Iyan ay likas na batas. Ito ay libo-libong taon na, isang hindi nagbabagong katotohanan. Kung hindi parurusahan ng mabigat, ang dalawang walang kwenta na ito, nasaan ang hustisya ng Ancheng? Nasaan ang dangal ng 4 na pangunahing pamilya? Ginoong Ho, maganda ang sinabi mo, ha ha ha. Karapat-dapat ka talaga, na maging anak ng isang kilalang pamilya, galit sa kasamaan. Tama. Ginoong Shi. Kahit na kami at si Lioro Otong, matagal na kaming magkakilala, may konting samahan. Pero sa harap ng tama at mali, hindi pwedeng mag-atubili. Nagmamakowa kay Ginoong Shi. Piliin ang katarungan. Parusahan sila. Piliin ang katarungan. Parusahan sila. Piliin ang katarungan. Parusahan sila. Tian Yi. Bilisan mo na at humingi ka ng tawad sa kanila. Sabihin mo na hindi mo sinasadya. Baka may pag-asa pa. Wala naman akong kasalanan. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw. Hindi mo alam ang tama at mali. Ang buhay ng tao ay parang damo. Kayo talagang mga tagalupa. Hindi ito ang oras para magpaligsahan ng salita. Mag-sorry ka na. Hindi ako sanay humingi ng tawad. Lalo na sa inyo, mga tagalupa. Tumahimik ka. Inuutusan kita ngayon, na agad humingi ng tawad sa kanila.
Pareho ka pala sa kanila. Bilisan mo, kapag nahuli ka, wala nang oras. Ngayon ka lang nagsisisi. Humingi ng tao mansion. Ito ang anino ng liwanag ng alamat. Tatay, ano ang anino ng liwanag? Anino ng liwanag, ito ay isang bihirang, nasa mga sinaunang aklat lamang, matatagpuan ang tala tungkol sa diamante, na matagal nang nawala, na hindi pa nakikita ng mga tao. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Oo, tiyo. Ang walang kwentang ito, paano magkakaroon ng ganitong napakahalagang bagay? Ang pamilya namin ay kilala sa mga anti-gang bagay. Ang pinakamalaking tindahan ng alahas sa Ancheng ay pag-aari ng aming pamilya. Nag-aaral ako ng mga alahas at hiyas. Buong buhay ko na. Maaari ba akong magkamali sa pagtingin? Tingnan ninyo, ang kalidad ng diamanteng ito. Ang kislap ay bihira sa buong mundo. Talagang napakabihira ng bihira. Sabi ko nga, noong una kong makita ang diamante na ito, pakiramdam ko ay kakaiba ito. Hindi ko akalain na ito pala ay isang napakahalagang kayamanan. Jenny, totoo kaya ang sinasabi nila? Lumayas ka, simula ngayon. Wala na tayong koneksyon. Itong walang kwenta, bakit biglang naglabas ng diamante? Ay naku, kailangan pa bang itanong yan? Gusto niyang suhulan tayo. Ang mga kilalang pamilya sa Ancheng, gusto nila tayong patawarin ang kanyang buhay. Nananaginip ka, ako at ang aking asawa, magkasama kaming lumilipad. Ang aming pagmamahalan ay saksi ang langit at lupa. Pwede bang masukat ng pera? Tama. Ang walang kwentang ito, dapat mamatay siya ngayon. Ngayon dito talaga, may mamamatay. Pero, kayo, mapangahas, Mr. Shi, mag-utos ka na para patayin sila, para maaliw ang chairman. Sa kaluluwa ng langit, walang kwenta. Ngayon, papatayin na kita. Subukan mo, tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Tingnan natin kung sino sa inyo ang maglakas loob. Sa pagitan ng tagsibol at tag-init, ang Zuke ay tumataas. Sa pagitan ng taglamig at tagsibol, ang Kanglong ay nagpapakita. Sa pagitan ng tag-init at taglagas, ang Baiho ay lumilitaw. Sa pagitan ng taglagas at taglamig, ang Xuanwo ay tumataas. Apat na mandirigman ng Milky Way. Pagbati sa Panginoon ng Palasyo. Panginoon ng Palasyo. Panginoon ng Palasyo. Ano ba talaga si Li Chenny? Ano ang kanyang pinagmulan? Tatay. Ano ang nangyayari? Sino ba ang mga taong ito? Hindi ko rin alam. Ano ang apat na Diyos ng digmaan ng kalawakan? Ito'y talagang hindi pa naririnig. Tama ang sinabi ni Tiyo. Hindi ito magaganap kahit sa mga maikling dula. Tumayo na kayong lahat. Panginoon. Ang mga ito, mga handgal na tao sa mundo. Paano nila nagawang bastiusin ka? Mangyaring mag-utos ka. Sa isang iglap, papatayin ko sila, nang walang awa. Mangyaring magbigay ng utos, Panginoon. Kayong mga walang kwentang babae, ano bang pinagsasasabi nyo? Talaga bang iniisip nyo, na ang mga pamilya, ng Ancheng ay matatakot sa inyo? Tama. Isa-isa kayong nakasuot ng, mga kakaibang damit. Kitang-kita naman, na hindi sila, mababait na babae. Sa tingin ko, ang mga babaeng ito, ay siguradong mga bayarang artista. Nakakainis talaga. Tulad ng aming pamilya sa Ancheng, napakapuro at mabait. Halos naloko ako ng walang kwentang ito, niloko niya ako. HM. Bahala kayo kung ano ang iniisip nyo. Ngayon, lahat ng tao dito, ay malapit ng mapahamak. Ha ha ha, walang kwenta. Hindi ko alam kung saan ka. Nagbayad para hanapin mo. Itong mga babae, talagang iniisip nila, na sila'y mga bigatin. HMPH. Ano nga ulit ang tawag nila sa kanya kanina? Panginoon ng Palasyo. Hay nako. Sa tanda kong ito, ngayon lang ako nakakita ng, ganito kakapal ang mukha, walang galang. Kung magpapatuloy ka sa pagsasalita ng walang katuturan, puputulin ko ang iyong dila. Aba, puputulin mo ang dila ko. Napakalakas mo naman. Tingnan natin, kung kaya mo nga ba talaga. HMM. Ha ha ha. Kahit hindi ko siya gusto, ang taong ito, pero ang kanyang mga kalamnan, ay talagang maganda ang pagkakaensayo. Ang mga babaeng ito, ngayon ay makakasama, ang walang kwentang ito sa libingan. Ano sa tingin mo, malaswang babae, natatakot ka na ba? Ang tunay na lalaki ay hindi nakikipagtalo sa babae, kung kayong apat ay makakapaglingkod, ng maayos sa akin. Ah.
Kung muli kayong magpakita ng kawalang galang sa pinuno, siya ang magiging kapalaran ninyo. Kuya Chiwei. Ang mga babaeng ito, mukhang hindi sila pangkaraniwan Siguro sila ang nag-imbita ng mga martial arts na aktor. Ngayon, kayong mga handal na tao sa mundo, malapit na kayong mamatay. Hindi pa ba kayo nagsisisi? Mga walang kwenta. Talaga bang iniisip nyo? Lumaki akong laging natatakot. Tama. Ang Feng Tian Group namin ay matatag na sa Ancheng ng 1 siglo, kaya naming makipag-ugnayan sa magkabilang panig. Kayo mga walang kwenta, hindi nyo kami kayang takutin, mga tao. Sinasabi nila na ang Feng Tian Group ay may 5,000 bayarang sundalo. Lahat sila ay sanay sa labanan. Mukhang ganito nga, mukhang totoo ang balitang ito. Mukhang. Ang dalawang walang kwentang ito, mamamatay na dito ngayon. Sino ba ang nagsabi sa kanila na maging bulag, na nagdulot ng kamatayan, sa matandang babae? Hey, Panginoon. Ngayon, ano ang gagawin natin? Patayin lahat. Oo, maghanda. Tatay, mabilis kumilos ang mga babaeng ito. Mabilis din ang kanilang espada. Mukhang, may ibubuga ang mga nasa ilalim. Oo nga. Nakita ko. Sandali, magkakaroon ng madugong labanan dito. Walang kwenta. Ang mga babaeng dinala mo ay talagang magaling. Pero kahit gaano pa sila kabilis, mas mabilis ka ba kaysa sa bala? Hindi maganda. Mga walang kwenta, mamamatay na tayo dito ngayon. Kahit dumating ang mga Diyos, wala na tayong pag-asa. Ano na ang gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Walang kwenta. Ngayon ipapakita ko sa'yo. Ang mga pamamaraan ng Feng Tian Group ay ganito lang. Ikaw, walang kwenta. Malapit ka nang mamatay. Hindi ka pa rin nagsisisi. Bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka pa rin luluhod at tatanggapin ang kamatayan, lahat ng tao ay magiging abo. Mga handal na tao sa mundo. 2. Kung hindi ako nagpanggap na boyfriend si Chenny, hindi mangyayari ang mga nangyari ngayon. Chenny, ako ang may kasalanan. Patawad. 3. Huminto ang oras. Pinuno ng palasyo. Hindi ko akalain. Talagang nag-away sila. Ang tahanang puno ng kabutihan ay magkakaroon ng kasaganaan. Ang tahanang puno ng kasamaan ay magkakaroon ng kapahamakan. Kay abangan, pagkukunwari, galit, kasakiman. Malubha na ang sakit ng mundo. Mangyaring magutos, Panginoon, wasakin na. Pagod na ako. 3 minuto na lang, Panginoon. Kailangan na nating umalis. Nag-utos na ang Panginoon. Isagawa ang plano ng pagwasak. Kodigo 13,147,774,360 degrees. 360 degrees walang patay na anggulo. Nasa ilalim na ng matinding pag-atake. Lahat ng tao, pakiusap sumakay na sa barko. Lisanin ang mundo. Uulitin ko. Pakiusap sumakay na sa barko. Lisanin ang mundo. Bakit siya umiiyak? Mahina ang loob ng mga tao sa mundo. Umiiyak, katangian nila iyon. Umiiyak ay hindi lamang tanda ng kahinaan. Kung hindi dahil sa akin, na pinapanggap si Chenny bilang nobyo, hindi mangyayari ang mga nangyari ngayon. Chenny, ako ang may kasalanan, patawarin mo ako. Hindi. Umiiyak siya para sa akin. Panginoon, may 1 minuto pa. Aalis na tayo. Itigil ang operasyon ng pagkawasak. Panginoon, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Itigil ang operasyon. Oo. Utos ng Panginoon. Itigil ang operasyon ng pagkawasak. Ulitin mo. Itigil ang operasyon. Panginoon, sa ginagawa mo, sobrang maawain ka naman. Basta't may pagmamahal pa sa puso ng tao, hindi dapat masira ang mundo. Panginoon, dito. Ano ang gagawin natin? Sabihin mo sa kanila ang totoo. Paano ito haharapin? Hayaan silang magdesisyon. Oo.
Anong nangyari dito? Ito. Nasaan ang tao? Saan sila pumunta? Hindi ko alam. Bakit bigla silang nawala? Ano ang nangyari kanina? Ako. Bigla akong sumakit ang ulo. Ako rin. Parang may nangyari. Pero hindi ko maalala. Tulungan mo ako. Ito. Parang, boses ni Mr. Wang. Oo nga. Anong nangyari? Sana sa susunod na buhay mo, tandaan mo, isang batang lalaki na in love sa isang matandang babae. Ibig sabihin, malapit na siyang mamatay. Ming Yuan, ngayon ang Feng Tian Group ay ganap na sa atin na. Isinisi natin ang kanyang kamatayan. Sa dalawang iyon, mga walang kwenta, perpektong plano. Laro. Patuloy ang oras. Huwag mamatay, Chenny. Huwag kang mamatay. Bakit nandito ako? Ano ang nangyari kanina? Huwag kang matakot, tapos na ang lahat. Ano na naman ito? Mr. Wang, sila pala ang pumatay. Talagang hindi mo makikilala ang tunay na ugali ng tao. Napakasuklam naman ito. Huwag kayong maniwala sa mga ito. May nagkakalat ng kasinungalingan laban sa akin. May nag-aakusa sa akin. Tama, malinis ang aming konsensya. Malinis. Pasensya na, Mr. Shi. Ikaw. Anong balak mo? Ako ay chairman ng Feng Tian Group. Hindi kayo pwedeng gumawa ng kalokohan. Kunin mo siya. Tapos na. Dalhin siya. Ibigay sa gobernador ng Ancheng. Hindi ko akalain na si Shi Ming Yuan. Magagawa niya ang ganitong bagay. Ito ang tawag na tao para sa pera. Ibon para sa pagkain. Huhuhu. Tumigil ang oras. Ito ay masyadong. Hindi ka panipaniwala. Kayo sa Earth ay talagang napaka-atresado. Ayon sa inyong IQ. Pagkatapos ng 5,000 taon, dapat magagawa nyo rin. 5,000 taon. Hindi ko na makikita ang araw na iyon. Sa totoo lang, ang magpatigil ng oras ay hindi rin laging maganda. HMM. Ano man ang sabihin mo, tama ka. Kung ganun. Sigurado ka bang aalis ka? HMM. Ito ang tahanan mo. Hindi ko tahanan. Kung ganun, sasabihin ko, gusto kitang manatili. Ikaw. Bakit mo gusto akong manatili? Wala lang. Sinasabi ko lang. Kailan mo balak umalis? Ngayon na. Tatay, yung taong binabantayan natin, kakakuha lang ng balita, si Li Chenny. Mukhang aalis na siya. Hindi natin siya pwedeng paalisin. Napakahalaga ng liwanag ng anino. Kailangan natin makuha iyon. Tama si Himan. Kung makukuha natin iyon, liwanag ng anino, ang pamilya Ho, ay magiging ang pinakamalaking pamilya sa Ancheng. Kahit sa buong bansa ng Daksha, maaari pa rin silang maging isa sa 4 na malalaking pamilya. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Sa libing, nakita rin natin, ang walang silbing iyon, mukhang marunong siya ng konting salamangka, ay mga kakaibang pamamaraan lang, mga ilusyon lamang. Ako at si Master Song ng Qingfeng Mountain ay may malalim na ugnayan. Nagpadala na ako ng tao para imbitahin siya na bumaba ng bundok bukas. Darating na siya sa Ancheng. Talagang maingat si ama. Si Master Song ay nagprakti ng maraming taon. Malalim ang kanyang kaalaman kung nandyan siya. Ang walang kwentang iyon ay siguradong si Suko. Tama. Sa pagkakataong ito, ang pamilya He ay tiyak na magtatagumpay. Pagkatapos ng 3 araw, ito ang aking ika-60 kaarawan. Sakto, gamitin natin ang pagkakataong ito para dalhin ang walang silbi na iyon dito sa akin. Tay, huwag kang mag-alala kahit na atali. Itatali ko ang walang silbi na iyon at dadalhin dito. Chenny, dahil nagpasya kang umalis, wala akong masasabi. Ang pulse Ares na ito ay mula sa isang tindahan sa kalsada. Hindi mahalaga.
Pero ito ay galing sa nanay ko. Iniwan niya sa akin. Palagi ko itong dala. Ngayon ibinibigay ko ito sa iyo. Sana'y magtagumpay ka. Salamat. Iabot mo ang kamay mo. Halika. Ibibigay ko sa iyo. Bilang kapalit. Ibibigay ko ito sa iyo. Hindi pwede. Napakahalaga ng bagay na ito. Sabi nila napakahalaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Iabot mo ang kamay mo. Huwag ka nang tumanggi. Sa aming planeta R, ang anino ng liwanag ay isang karaniwang bato lamang. Ito ang unang beses sa buhay ko na nakatanggap ako ng regalo mula sa isang lalaki. Ito rin ang unang beses sa buhay ko. Unang beses magbigay ng regalo sa babae. Ng regalo. Dumating na, dumating na. Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito? Ay nako. Ay nako, Rootong, magkaibigan tayo. Hindi ba ako pwedeng dumaan para makita ka? Hindi kayo welcome dito. Mas mabuti pang umalis na kayo. Ay nako, Rootong. Alam kong galit ka. Pero sa libing, ako at si Kuya Chiwei, wala kaming magawa. Ang Feng Tian Group, hindi namin kayang labanan. Tama. Kami rin, naloko kami ni Ximing Yuan, at nagkaroon ng maling akala sa inyo. Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Kaya pinadala kami ng ama, para sa pagkakataong ito, upang humingi ng tawad sa inyo. Tama. Ito nga pala, 50 taon na ito, purong ginseng mula sa Hilagang Silangan. Halaga ay 15,000. Itong kahon ay La Prairie Platinum Rare Cream. Presyo sa merkado ay 20,000. Ako mismo hindi ko ginagamit. Ibibigay ko sa'yo, Rootong. Dinala nyo, napakamahal na bagay. Hindi lang ito para humingi ng tawad, di ba? Sa totoo lang, sa makalawa, ika-6 na kaarawan ng tatay ko, ang pamilya namin, ay espesyal na nagpunta, para imbitahan kayo. Isa lang akong delivery boy, para sa inyo, handaan ng mayamang pamilya, hindi interesado. Dalhin ninyo ang mga gamit ninyo, umuwi na kayo, Leo Rootong, huwag kang bastos. Hayaan mo na, kung ayaw niya talagang pumunta, huwag na nating pilitin, iwan ang mga gamit, tayo na. Ay, ang mga gamit ninyo. Biglang dumating, napakamahal na mga bagay, siguradong may masamang balak sila, HMPH, sobra kang naniniwala sa kanila, ang mga bagay na ito, malinaw na, nabuksan na. Ang ginseng na ito ay artipisyal na itinanim, orihinal na ginseng, 4 na taon lang ang edad, 50 piso sa palengke, mabibili mo na. Ang bateng ito ng pampaganda. Pamilyar ang amoy. Kung gusto mong gumanda ang balat, gamitin ang double umaga at gabi. Nakakainis. Niloloko na naman nila ako. Kaya tama lang na tinanggihan mo sila. Tama ang ginawa mo. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko sa inyo. Mga tagalupa, mapagkunwari at sakim. Puro kasinungalingan. Chenny. Ikaw ba? Ganito ba talaga kagalit sa mundo? Sinasabi ko lang ang totoo. Pwede bang bukas ka na umalis? Bakit? Kasi gusto kong ipakita sa'yo, na ang mundo ay hindi, kasing sama ng iniisip mo. Kapag may oras ako araw-araw, pumupunta ako dito para maglakad. Ano sa tingin mo, maganda ba dito? Maganda. Katulad mo. Pinapasaya mo ba ako? Hindi. Oh. 3,000 taon na ang nakalipas. Sa aming planeta R, nagkaroon ng digmaan. Simula noon, lahat ng halaman ay nawala. Isang disyerto.
At ikaw pa ang nagrereklamo. Sa aming planeta, dapat kami ang magreklamo sa inyo. Ang inyong planeta. Balang araw magiging ganoon din. Hindi naman sigurado yan. Sige, huwag na nating pag-usapan yan. Terra, ililibot kita. Ililibot. Oo nga. Galing ka pa sa malayong lugar. Pumunta ka dito sa mundo. Paano ko naman hindi maipapakita ang gusto kong habang humihinga ka ng sariwang hangin, ay maramdaman mo rin kung gaano kaganda ang mundo. Terra na, Terra. Kuya Chiwi, katatapos lang ng mga tao natin maghalughog sa kanyang kwarto, at wala silang natagpo ang anino ng liwanag. Napakahalagang bagay. Siguradong dala nila ito. Hindi nila alam ang mabuti. Paano nila nagawang tumanggi sa ating imbitasyon at hindi pumunta sa kaarawan ni Tio? Kuya Chiwi, ano ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala. Hindi sila ang magpapasya sa bagay na ito. Ang liwanag na anino. Kung hindi ko makuha, hindi ako titigil. Terra, sundan sila. Sumigaw ka ng sumigaw. Hindi ka ba napapagod? Pagod. Gusto mo akong samantalahin. Ikaw ang bigla. Pwede bang bigla ang preno? Alam mo ba kung ano ang inertia? Kunin ang bato sa labas. Kunin ang bato sa labas. Wala akong pakialam. Pagod na ako. Ikaw naman ang magmaneho. Ako. Hindi ako marunong magmaneho ng e-bike. Wow. Sinasabi mo pa na ang mga tao sa Earth ay makaluma. Hindi ka marunong magmaneho ng e-bike. Sa amin, matagal nang uso ang self-driving ng 2,000 taon. Wala nang lisensya. Sino pa ang gustong magmaneho ng e-bike? Ayoko makinig. Gusto ko ikaw ang magmaneho. Ingat. Kuya Chiwi, ang galing mo magmaneho. Isang bato, 2 ibon. Sabi ko na. Hindi sila makakatakas. Kakaiba. Walang anino ng liwanag. Napakahalagang bagay. Hindi niya dinala. Mahal kita. Sayang lang ang pagod ko. Anong gagawin natin ngayon? Dalhin ang Rootong. 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 Panginoon, gising na po kayo. Gaano katagal akong natulog, ayon sa oras sa mundo? 2 araw at 2 gabi na ang lumipas. Nako. Dinala nila si Rootong. Kailangan ko siyang hanapin. Panginoon, ang iyong katawan, hindi pa ganap na gumaling. Kailangan magpahinga ng maayos. Tama ang sinabi ni ate. Punong dambana, isang tao mula sa Earth. Hindi ka dapat magsakripisyo ng ganito. Hindi niyo na ako kailangang kumbinsihin. Habang mas matagal akong nananatili dito, lalo kong napapansin, bawat planeta, lahat ng bagay ay may dahilan ng kanilang pag-iral. Punong dambana, kung talagang nais nyo, na iligtas siya. Ang bagay na ito, ay ipaubaya nyo na sa amin. Oo, punong dambana, ang batang ginoo ng pamilya He, na naglakas loob na gawin ito sa inyo, ay talagang walang kapatawaran. Handa akong magbigay ng pangako, sa loob ng 1 minuto, walang matitira sa pamilya He ng Ancheng, ni isang aso o manok, pakiutos mo, Panginoon. Kaguluhan, pupunta ako para magligtas ng tao, hindi para pumatay, Panginoon. Ang mga tao sa mundo ay sobrang mayabang. Kamangmangan, matagal nang dapat nawala. Pakiusap, pag-isipan mo ito. Napag-isipan ko na ito ng mabuti. Walang sinuman ang may karapatan na gamitin ang Galactic Fleet, kahit isang sundalo. Oo. Maaari ka nang umalis. Rootong. Nasaan ka ba talaga? Ang pamilyang Wu ng Beijing ay nagpadala ng 66 na pirasong purong gintong alahas mula kay Wu Liufu.
66 na piraso, na nagkakahalaga ng 6.6 milyon. Binabati si Ginoong He ng walang hanggang kasaganaan, at mahabang buhay. Ang pamilyang Lo ng Beijing, ay nagpadala ng Louis XIII, isang pribadong baston na ginawa, halaga 550,000. Binabati si G. He ng walang hanggang kabataan, mahabang buhay at kalusugan. Pamilya ng baka ng Ancheng, nagpadala ng isang kotse na Neo Saladi, halaga 440,000. Binabati si G. Hinang kaligtasan bawat taon, swerte bawat taon. Pamilya ng kabayo ng Ancheng, ipinadala mula sa Hilagang Silangan. 10,000 taong gulang na ligaw na ginseng, nagkakahalaga ng 330,000 piso. Binabati si Ginoong He na laging masayahin, naway magtamasa ng kaligayahan sa pamilya. 60 taon ng tagsibol at taglagas, mag-iwan ng magandang kwento, isang buhay na puno ng kabutihan, nagbibigay ng biyaya sa pamilya. Binabati si Ginoong He, binabati kita, Ginoong He, binabati rin kita. Si Master Song ay isang taong may mataas na antas, na bumaba upang pumunta rito. Talagang ang aming pamilya He, ay labis na nagpapasalamat. Ginoong He, sobra naman ang sinabi mo, ha ha ha. Bilisan mo. Kakaiba, ngayon ay, ika-60 kaarawan ni Ginoong He. Ang mga inanyayahan, ay pawang mga prominenteng pamilya ng Ancheng. Bakit itong delivery rider, ay nandito rin? Itong delivery rider, hindi ba siya yung babae sa libing noong nakaraang araw? Oo, siya nga. Nawala siya kamakailan. Bakit nandito siya ngayon? At ngayon, dumating din si Master Song, ang handaan ng pamilya He. Mukhang hindi ito basta-basta. Tay, dinala ko na ang babaeng ito. Nasaan yung lalaki? Sinuri ko siya kahapon. Walang nahanap, wala akong nakita na anino ng liwanag. Pero huwag kang mag-alala, mayroon tayong plano. Nandito ang babaeng ito. Hindi siya magtatagal na darating. Tama ang ginawa mo. Ako at si Chenny, hindi namin kayo inagrabyado. Bakit nyo ginagawa ito sa amin? Ang walang kasalanan ay nagkakasala dahil sa yaman. Napakasimpleng prinsipyo. Hindi mo ba naiintindihan? Huwag mong sabihin na para sa batong iyon. Sa wakas, nagising ka na rin. Ang walang kwentang iyon, paano siya karapat-dapat sa napakahalagang bagay na iyon? Walang hiya. Pag-aari iyon ni Chenny. Anong kinalaman niyo doon? Tumahimik ka. Ang mahina ay kinakain ng malakas. Batas ng kalikasan. Kung ibibigay ko ang anino ng liwanag, kayo ba ay palalayain ako at si Tianyi? Alam mo ba kung nasaan ang anino ng liwanag? Alam ko. Sabihin mo na sa amin kung nasaan ito. Pero kailangan yung mangako muna. Mula ngayon, huwag nyo kaming sasaktan ni Tianyi. Ha ha ha. Si Mai, kakanin. Ikaw na tagapaghatid ng pagkain. Karapat-dapat ka bang makipag-usap sa pamilya namin tungkol sa kondisyon? Kung hindi kayo manganggako, hindi ko sasabihin sa inyo. Gusto mo bang mamatay? Tigil. Hindi ba ito yung tagapaghatid ng pagkain? Walang kwentang nobyo ba? Paano siya nakarating dito? Sino ang nakakaalam? Paano kahit saan? Lagi mo siyang makikita. Ang malas naman. Sakto ang dating mo, inutil. Nasaan ang anino ng liwanag? Ibigay mo na agad. Pakawalan niyo muna siya. She delivery, espesyal na paghahatid ng she. Ikaw na walang silbi. Ngayon hindi ka makakatakas. Chenny, sa wakas dumating ka na. Huwag kang matakot, basta't nandito ako. Walang sino man ang maglalakas loob na saktan ka. Nasaan ang anino ng liwanag? Nasaan na siya? Para lang sa isang sirang bato. Kayo, nag-aagawan ng ganito, kahit na nasasaktan kami. Kung hindi mo ibibigay ang anino ng liwanag, siguradong, tinitiyak ko, na hindi kayo makakalabas dito ng buhay. Ju Shizuan, Tianyi. Sa tingin ko, baka ibigay ko na lang ang anino ng liwanag. Ang mga taong ito, para makamit ang layunin, gagawin ang lahat, anumang bagay, kaya nilang gawin. Pero iyon ay, regalo ko sa iyo, paano ko ibibigay sa kanila? Kahit na ang anino ng liwanag, napakahalaga. Pero ito ay material na bagay lamang. Natakot ako, hindi nila tayo titigilan. Sinabi ko na noon pa, sa planeta naming R, ang anino ng liwanag, ay isang basag na bato lamang.
Ay, ano yan? Ano ang ginagawa niya? Hindi ko alam. Dumating ito gamit ang handcart. Ano kaya ang mahalagang regalo? Basura. Ano ang pinaplano mo? Kuya Chiwi. Sa tingin ko, sinasadya niyang ilayo ang atensyon natin. Sige, tumakas na tayo. Huwag mo akong husgahan. Ayon sa iyong masamang isip, gusto ko lang na iwasan ang pagtatalo. At higit sa lahat, ayokong madamay si Rootong. Hindi ba ito ang gusto ninyo? Sige, ibibigay ko na lahat sa inyo. Buksan ninyo. Wow! Ang dami nito. Tay, totoo ba yan? Tingnan mo ang kalidad. Kintab. Lahat ito ay totoo. Totoo lahat. Yayaman tayo. Yayaman ang pamilya ho. Bilis, bilis, bilis. Panahon na para magpabilisan ng kamay. Oras ay pera. Akin ito. Akin hahaha. Tay, bilisan natin at agawin. Kapag nahuli tayo, wala na. Bilis, bilis, bilis. Akin. Pagpalain ng dakilang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos na tagapagligtas. Hindi ko na kaya. Hindi pwede. Mabilis na sundin ang utos. Akin ito. Bitawan mo. Bitawan mo. Yumaman na tayo. Haha. Akin to. Akin to. Nakuha ko to sa sarili kong kakayahan. Bakit ko ibibigay sa'yo? Ibalik mo sa akin. Hindi ko ibibigay. Umalis ka. Umalis ka. Walang hiya. Kasakiman. Kawawang mga tao sa mundo. Parang nag-enjoy sila sa palabas. Hindi ba't masaya naman? Hindi ko na kaya itong panoorin. Terror na. Oo. Tumigil ka. Hindi ka pwedeng umalis. Naibigay ko na ang lahat. Anino ng liwanag. Ibinigay ko na lahat sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? HMPH. Sigurado akong hindi lang ito. Gusto ko na. Lahat ng anino ng liwanag. Ibigay mo sa amin. Oo. Gusto namin lahat. Bilisan mo at ibigay mo sa akin. Ako. Ayokong makipagtalo sa inyo. Hindi ibig sabihin na natatakot ako sa inyo. Huwag kayong sumobra. HMPH. Hindi ka makakaalis ngayon. Shiwei. Oo. Maghanap ng bag. Ay. Jushi Zuang. Sa tingin niyo ba, ang pamilya niyo, ay kayang pigilan ako dito? Wala kayong kakayahan para gawin yan. HMPH. Ikaw na walang silbi. Alam ko. May alam kang ilang mga kalokohan. Pero huwag kang masyadong magyabang. HMM. Ngayon. Ngayon nandito si Master Song. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pa. Oo. Tama ang sinabi ni Mr. Kayo. Walang makakaalis ngayon. Paano kung gusto ko talagang umalis? Ha. Ayan na si Jesus. Hindi ka pa rin niya mail iligtas. Sinasabi ko sa'yo, talagang si Master Song nga. Tingnan mo siya. Napaka-majestic. Oo nga. Kakaiba talaga, parang Diyos. HMM. Itong dalawang walang kwenta. Lagot sila ngayon. Ha. Song Tianming. Sa dami ng taon, sa pamamagitan ng panlilinlang, nakatagal ka. Talagang hindi madali. Payo ko sa'yo. Mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Walang silbi. Paano mo ako nilalapastangan? Ang batas ng kalangitan. Nagbibigay ng benepisyo at hindi nananakit. Ang paraan ng mga santo. Gumagawa ng hindi nakikipag-agawan. Ikaw, puro walang silbi ang sinasabi mo. Sa mga nakaraang taon, ano ba talaga ang ginagawa mo sa iyong pagsasanay? Nanunood ka pa rin ng mga maikling palabas. Walang silbi. Ikaw pa ang magtuturo sa akin. Karapat dapat ka ba? 5 kulog na mandirigma. Tatamaan ang libingan ng mga ninuno mo. Nagpapakawalan ng kulog at ulap. Lilipulin ang buong angkan mo. Hari ng impyerno. Mabilis. Sundin ang utos. Galit na galit ang maestro. Malubha ang magiging resulta. Mukhang ang walang silbing ito ay mawawalan ng kaluluwa. Sinaktan mo ako.
Sinaktan mo ako. Alam mo ba ako ay... Ikaw, ay... Kuya, tama na. Nagkamali ako. Umalis ka. Sige, sige, aalis na ako. Ay, teka. Ngayon, pwede na ba tayong umalis? Walang kwenta. Sinabi ko na, hindi ka makakaalis. Kung magpapatuloy ka sa pag-aasal ng ganito, gagawin kong ang inyong handaan. Sinasadya nila kaming pahirapan. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo, babaeng ito? Juko, ang gobernador ng Ansheng ay ang aking tiyuhin, kapatid ng aking ama, at bahagi rin siya ng pamilya He. Nilapastangan mo ang pamilya He. Ibig sabihin, nilapastangan mo ang gobernador. Tama. Ang dalawang walang kwentang ito, sobrang mayabang. Nang ahas silang siran ng pamilya He. Matagal ko na silang kinaiinisan. Kalaban ng pamilya He. Ibig sabihin, kalaban ng gobernador. Kalaban ng gobernador. Iyon ay laban sa mga pangunahing pamilya ng Ansheng. Laban sa amin. Magaling na sinabi. Ang pamilya tao namin, mag-uulat sa gobernador. Nang mabigat, parusahan ang dalawang walang silbing ito. Puksain ang kanilang buong angkan. Narinig nyo ba, kayong dalawang walang silbi? Ang mga mata ng mga pamilya ng Ansheng. Napakaliwanag. Huwag kang maging walang utang na loob. Paano nyo nagawang galitin ang pamilya He? Tingnan mo, paano ko kayo parurusahan ng tama? Ang mga taong ito, walang tigil sa kasinungalingan, puro kalokohan. Ikaw bilang gobernador ng Ansheng, kahit kaunting kakayahan sa pag-alam ng tama at mali, wala ka ba? Walang galang. Paano mo nagawang magtanong sa ating gobernador? Talagang hindi mo alam ang iyong lugar, gobernador. Mangyaring mag-utos ka na agad. Hulihin sila. Mga tao. Sandali lang. Walang silbi. May huling habilin ka pa ba? Kayo mga payaso lang. Hindi nyo ako mapapatay. He Jushing. Tinatawag kitang gobernador. Bilang paggalang sa iyo. Huwag mo akong pilitin. Walang silbi. Ako ang gobernador ng Ansheng. Hawak ko ang lahat ng sundalo sa lungsod. Pinipilit nga kita. Ano ang magagawa mo? Kapatid. Huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Itong batang ito. Nagpapalipas lang ng oras. Hindi ako nagpapalipas ng oras. Ako lang ay pinipilit kumbinsihin ang sarili ko. Napatawarin kayo. Patawarin kami. Huwag kang magmarunong. Kapag nahuli kita, pagsisisihan mo ang lahat. Kayong mga tagamundo ay mayayabang. At hindi marunong magpahalaga. Rootong, ilabas mo ang liwanag ng anino na binigay ko sa'yo. Ang kapal ng mukha mo. Kaya pala hindi ko mahanap ang liwanag ng anino. Nasa'yo pala. Kayo, sakim na, gusto nyo itong makuha. Pero alam nyo ba? Bakit tinatawag itong anino ng liwanag? Siyempre. Dahil kaya nitong maglabas ng malakas na liwanag. Kaya tinawag itong anino ng liwanag. Oo. Alam mo ba, na kapag na-activate ito ng pulso, gaano kalakas ang liwanag na may lalabas nito? Sino ba naman ang makakaalam niyan? Malalaman nyo rin agad. Rootong, isara mo muna ang iyong mga mata. Kuya Chiwi. Itong walang kwenta, parang tinatawag tayo. Gusto kong makita, kung ano pa ang kaya niyang gawin. Maliit na R. Amo, nandito ako. Ano ang utos mo? I locate ang liwanag na anino sa kamay ko. I activate agad. Panginoon, kapag na-activate ng pulso ang liwanag na anino, magkakaroon ito agad ng 50 milyon. Kandela bawat metro kwadrado ng liwanag. Napakadelikado nito. Sigurado ka bang i-activate ito? Sigurado. Sige, natanggap ko na. Naglo-locate. Pakihintay. Walang kwenta ka. Anong gusto mong gawin? Akala mo ba isang voice assistant? Kaya kaming lokohin. Oo nga. Akala mo ba kami, sa Ansheng, maraming pamilya? Mga tanga ba kayo? Hindi pa ba kayo nakakita ng ganito? Tama. Sa aming mga mayayamang pamilya, matagal na kaming may smart home system. Oo nga. Sa tingin ko, kayo mga tao, hindi naman kayo tanga. Oo nga. Medyo bobo lang. Mamamatay ka na. Nang aasar ka pa rin sa amin. Kuya Chiwi, huwag mo na siyang kausapin. Hulihin mo na siya agad. Sandali lang. Kuya.
Bakit parang pakiramdam ko na sinasadya nilang magpatagal ng oras? Huwag mong kalimutan, ngayon ay ang iyong handaan sa kaarawan. Hindi tama, pakiramdam ko. Mayroong hindi tama. 3, 2. Ang aking mga mata. Ako. Ang mga mata ko, hindi ko makita. Bakit madilim? Walang kahit ano. Tatay, anong nangyayari? Kuya Chiwi, nasaan ka? Parang, nakikita ko si Lola. Bakit bigla akong nabulag? Ako. Hindi ko makita. Ako. Ang walang kwentang iyon ang may kagagawan. Huwag mo siyang palayain. Pansamantala lang silang nabulag. Talaga. Hindi. Hindi na nila makikita kailanman. Tayo na. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis. Ay naku. Kuya, nasaan ka? Anong nangyari sa'yo? Ay naku. Sa tingin mo ba? Napakawalang puso ko. Hindi naman. Karapat-dapat lang sa kanila ito. Hindi mo ako kailangang lokohin. Alam ko ang totoo. Kung alin ang totoo. At alin ang kasinungalingan. Siguro. Medyo malupit nga ito. Pero huwag mong intindihin. Wala akong pakialam kung mabubuhay man sila o hindi sa kalawakan. Ang mga planeta na kasing laki ng Earth na sinira ko mismo. Hindi bababa sa 1,000 o kaya'y 800. Sinungaling ka. Hindi ikaw ang ganoong tao. Sinabi ko na sa'yo noon, sa aming planeta, ang pagsisinungaling, mapaparusahan ka. Zuke, Qinglong, Baihu, Xuanwu, pagitan ng tagsibol at tag-init, Zuke ay umaangat. Pagitan ng taglamig at tagsibol, Kanglong ay lumilitaw. Pagitan ng tag-init at taglagas, Baihu ay nagpapakita. Pagitan ng taglagas at taglamig, Xuanwu ay umaangat. 4 na dakilang mandirigma ng kalawakan. Pagbati, Panginoon, tumayo kayong lahat. Sabihin niyo sa kanya. Ang tunay kong layunin, sa pagpunta ko sa Earth ngayon. Ayon sa aming pagsisiyasat, ang mga tao sa Earth ay puno ng kapintasan. Masasabi mong sila'y lubos na makasalanan. Ang pagdating ng Panginoon, sa totoo lang, ito ay para sa aktwal na inspeksyon, upang masuri ang mundo, kung mayroon pa itong halaga. Imposible. Mayroong bilyon-bilyong tao sa mundo, hindi nyo magagawa. Sa loob lamang ng 10 minuto, maaari kong gawin ang mundo, walang tumutubo. Imposible, niloloko mo ako. Miss Liu, ang Panginoon ng Palasyo, ay may kontrol sa buhay at kamatayan, ng 4 na trilyong planeta. Ang bawat salita niya ay totoo. Ang Galactic Battleship ay nakaangkla na sa kalangitan ng mundo. Sa isang utos lang niya, ang mundo ay babalik sa unang panahon ng malaking pagkalipol ng mga nilalang. Hindi ako naniniwala, hindi ka naman si Thanos. Paano mo magagawa iyon? Suzaku, narito. Sabihin mo sa akin, sa mundo, ang pinakawalandiya na bansa, alin? Master ng Huisiyang Palace. Oo. Kilala rin bilang sila dahil labis na kawalan ng kasaysayan, gamit ang pambansang pagkakakilanlan, labis na kumpiyansa. Madalas kong nararamdaman, ito ang una sa sansinukob. Ito ay talagang, walang hiya talaga. Mayroon kang 1 minuto. Oo. Dibisyon ng extragalaktikong grupo ng galaksi. R31 Planet Suzaku Hall, sundin ang utos ko. 10 barkong pandigma ang ipinadala, sa loob ng 1 minuto, mula sa daigdig, burahin. Kayo. Puro kalokohan. Alam nyo ba kung ano ang sinasabi nyo? Kung sa mundong ito, may mga alien. Maliban kung ang tandang ay mangitlog. Ang inyong konsensya ay lubhang masama. General, paano kami maglalakas loob na lokohin ka? Yung walang kwenta, may superpower talaga siya. Ang mga salita mo, tumahimik ka agad. Kami, mga tao ng Wagwo, gumastos kami ng malaking halaga ng pera at resources sa Ancheng. Para sanayin ang pamilya ninyo, sa pagkakataong ito, ang paggaling ng inyong 2 mata ay nagastos ko ng halos 3,000 piraso. Ang sa iyo,
Sabihin mo sa akin, ang lahat ng ito ay para saan? Ito ba ay para sa pag-atake sa dakilang siya, magtatag ng bagong kaayusan sa Asya, bumuo ng isang makakabuting rehiyon? Alam na ng pamilya ninyo. Walang libreng tanghalian sa mundo. Ang aming bansa ay nagbigay ng lahat sa inyo. Kahit kailan. Maaari rin naming bawiin ang lahat. Tama ang sinabi ng general. Ang aming pamilya ay tapat na maglilingkod sa general. Hanggang sa huling hininga, hanggang sa kamatayan. Huwag. Puro salita lang. Ang inyong pamilya ay puro walang silbi. Walang nagagawa. Laging pumapalpak. Huwag kang magalit, general. Bagaman sa pagkakatalahating asta bilang pagdadalamhati, at itinalaga ang araw na ito taon-taon, bilang araw ng paggunita sa pagkawala ng Korea. Ang buong mundo ay nagluluksa. Maliban sa isang bansa sa hilagang bahagi ng Korea, kasalukuyang malawakang, nagpapaputok ng mga paputok. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang eksaktong dahilan. Ito ay totoo. Talagang wala na ang Goryo. Ngayon, naniniwala ka na ba sa sinabi ko? Kung ganun, ano ang layunin mo sa pagpunta dito? Talaga bang sisirain mo ang mundo? Kung hindi dahil sa'yo. Matagal nang wala ang mundo. Dahil sa akin. Oo, ikaw. Ikaw ang nagpakita sa akin ng mundo. May nararamdaman pa rin ako. Nagdesisyon ako. Nabigyan pa ito ng kaunting panahon. Kung magpapatuloy ang mga tao sa kanilang pagkakamali, at itatapon ang huling hibla ng kanilang pagkatao, wala nang dahilan, para ito'y magpatuloy pa, na manatili. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Dahil tinanong mo ako dati. Tinanong mo ako kung bakit ako pumunta sa Earth, noong panahong iyon. Hindi ko sinabi sa iyo, ngayon bago ako umalis. Ayokong itago ito sa iyo. Aalis na ako. Sandali. Tian Yi. Kung ganoon, sa hinaharap, magkikita pa ba tayo ulit? Mukhang hindi na. Tayo ay hindi magkamundo. Hatid na kita. Huminto ka na, may 2 kilometro pa, hanggang sa lugar ng pagsundo ng Galactic Fleet. Pwede ba akong sumama para makita? Ano ang itsura ng inyong Galactic Fleet? Pwede bang makita? Hindi pwede. Kung makita mo ito, kailangan ka naming sapilitang isama. Hindi pwede kung hindi pwede. Sino ba ang may gusto? Bumaba ka na. Kahit hindi tayo magkita, sa hinaharap, pwede ba tayong mag-usap sa telepono? Napakabagal ng teknolohiya ninyo sa Earth. Wala kayong 10G na base station. Hindi tayo makakapag-ugnayan. Kaya kailangan ko na lang ngayon. Na lang. Pagbati, General. General. Jenny. Sino sila? Tingnan mo ang kanilang kasuotan. Mukhang mga taga-Huaguo. Narinig ko. Ang mga taga-Huaguo ay mapagkunwari at tuso. Napakadelikado nila. Jenny, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Wala akong magiging problema. Tumayo na kayo. Panginoon, kailangan ba natin silang paalisin ngayon? Hindi pa. Tingnan muna natin sila. Ano ang gusto nilang gawin? Opo. Walang hiya. Kayong mga walang silbi. Sa harap ng general. 3,245. Bakit hindi ka palumuhad at magbigay galang? Walang galang. Sinong malaking general ito? Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang matakot. Ang taong ito ay mula sa bansang Hua. Isang pito-bituin na general. Nakilala bilang butcher ng silangang Asya. Si General Okabe Yuso. Narito ang general. Pinapayuhan ko kayo na lumuhad at magbigay galang. Papaluhurin kami. Talagang dapat kayong mamatay. Kung matalino kayo, huwag niyong bastyusin ang aming pinuno. Kung hindi, papatikim ko sa inyo ang hindi niyo kakayanin. Isa.
Walang kwentang nobyo na nagde-deliver ng pagkain, na tinatawag nyo, na kung ano, pinuno. Napakatanga. Huwag kang magpanggap. Sa harap ng general. Sa tingin ko kayo, ay sawa na sa buhay. General, mag-utos ka na, hulihin sila. Ang kaharian ng Hua at Daksha, ay matagal nang magkaaway. Pwede pang sabihin na, may mortal na alitan. Ang pamilya nyo, bilang mamamayan ng Daksha, ay kumampi sa isang tao mula sa Hua. Pagpapakumbaba, talagang nakakahiya. Tama si Tian Yi. Ang dangal ng dakilang siya, ay napapahiya na ng inyong pamilya. Lubos na napapahiya, walang galang. Ang aming pamilya, ay isang marangal na angkan sa Ancheng. Hindi kayo mga walang kwenta ang magdidikta. Laging may sinasabi. Ang marunong makibagay ang tunay na matalino. Siya ang ating general. May mataas na ambisyon. Ang aming pamilya ay sama-sama lang sa mga makapangyarihan. HMPH. Maging isang tuta. Lahat kayo ay nagsasabi. Napaka-arogante. General, tingnan mo. Itong mga walang kwenta. Sa harap mo pa. Ininsulto ang pamilya namin. Kailangan mo kaming ipagtanggol. Oo nga, general. Kailangan mo silang parusahan ng gusto. Siya. Ang sinabi niya, tama naman, di ba? Ang pamilya nyo. Hindi ba't parang, aso ko lang kayo? Hindi. Oo. Ang pamilya namin ay naglilingkod sa Huagwo. Yan ang aming pamilya hi. 3 buhay ng biyaya. Oo, oo, oo. Kahit maging aso. Aso kami ng general. Maging aso ng general. Kami labis na pinalad. HMPH. Hindi tulad ng iba, gustong maging aso. Wala kaming pagkakataon na ito. Walang hiya. Ikaw. Nandito kami. Hindi para makipagtalo. Huwag niyong sayangin ang oras ko. Oo. Ang aming general ay may mabuting puso. Hindi namin kayo pahihirapan. Ibigay niyo lang sa amin lahat ng mga anino ng liwanag at palalayain namin kayo. Para na naman sa anino ng liwanag, mukhang ang pamilya nyo ay hindi pa sumusuko. Syempre naman, ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Napakamahal ng bagay na ito, ang aming pamilya. Syempre, hindi namin ito isusuko. Noong araw ng pagdiriwang, ibinigay ko na ang lahat ng anino ng liwanag. Lahat kayo, nag-uunahan kayong lahat. Ang mga ito, kitang-kita ninyo. General, halatang nagsisinungaling siya. Anino ng liwanag, napakahalaga ng bagay na ito. Paano niya ito isusuko lahat? Siguradong, itinago niya ito kung saan. Oo nga, tama ang sinabi ni Ama. Sa buong mundo, mayroon bang ganun kitang ang tao? Pinapayuhan ko kayo, na ibigay na agad, ang lahat ng anino ng liwanag. Kung hindi, ipapalasap ko sa inyo, ang galit ng general. Pagtulong sa masama. Mukhang sa handaan, ang parusa ko sa pamilya ay hindi pa sapat. HMP, ikaw na walang silbi, nagdulot ka ng 30 milyong pagkawala, bago pa gumaling ang mata. Ngayon, itong utang, kailangan nating pag-usapan ng maayos. General, pakibilisin na. Dahil, ayaw nyo makipagtulungan. Kung ganun, mapipilitan na akong gumamit ng dahas. Mga tao, hulihin silang lahat sila. Oo. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Maghanda. Kayo. Wala bang mga lalaki sa dakilang siya? Gamit ang 4 na dalagang bulaklak para takutin ako. Ay, general. Mag-ingat ka. Ang mga babaeng ito ay hindi pangkaraniwan. Tama ang sabi ni Ama. Noong nasa lamay kami, sila ay, ang mga sinasabi mo, tumahimik ka na ngayon din. Ang aming pamilya ay nagnenegosyo ng maraming taon. Hindi ko akalain na kayo'y magiging walang silbi. Matatakot sa ilang mga babae. Huwag kang magalit, general. Sa harap ng mga lalaki ng aming bansa, ang mga babae ay walang karapatang tumayo. Kayong mga babae, magtrabaho kayo ng maayos. Sumama kayo sa akin ng maayos. Hindi ba? Mas mabuti iyon kaysa sumama sa walang silbing ito. Linisin mo ang bibig mo. Subukan mong magsalita ng walang kwenta. Baka patayin kita. Kung ganun, tingnan natin kung kaya mo. Itong 4 na mandirigma ay maingat kong pinili mula sa hukbo. Sanay sa maraming laban, kaya nilang lumaban sa daan-daang tao. Okabe Yamado, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka na. Oh, ang inyong bansa ay mapapahamak, walang silbi. Bibigyan kita ng huling pagkakataon.
ibigay mo ang babae. Ang iyong pagluhod at paghingi ng tawad. Kung hindi, papatayin ko kayo nang walang awa. Kung kaya naman nating lumaban, hindi na tayo mag-aaksaya ng salita. Suzaku, Genbu, Seryu, Byako, narito, walang patawad, patayin. Oo. Ay naku, mag-ingat ka, General. Huwag kang mag-alala. Ang mga mandirigma ng aming bansa, sanay sa labanan. Matitibay na parang bakal. Hindi tinatablan ng mga armas. Kayang labanan ng libo-libong kalaban. Mga payaso. Imposible. Talagang imposible. Mga mandirigma ng aming bansa, bumangon kayo. Lahat kayo, bumangon. Huwag nang sumigaw. Hindi na nila maririnig. Sino ka ba talaga? Hindi ka karapat dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Paano siya naglakas loob na insultuhan ako? Papatayin mo kami. 4 na mandirigma ng Wagwo. Akala mo, tapos na ang lahat. Sasabihin ko sa'yo, ang Wagwo namin, ay hindi susuko. Pumatay ka ng 4 na mandirigma. May libo-libo pang mandirigma, natatayo, o Kobe Yusuke. Talagang ikaw, hindi ka talaga natututo hanggang sa huli. Ang dapat umiyak, ay ikaw. Matagal na akong nagnenegosyo sa Anjo. Dito, nakapwesto ang 10,000 mandirigma. 10,000. Haha, walang duda. Alam nyo na ngayon. Natakot na ba kayo? Ang mga mandirigmang ito, ay nagtatago sa dilim. Kahit kailan, pwede nilang pabagsakin ang dakilang siya, basta't ako. Magbigay ng utos. Sila ay agad, darating dito. Ano ang gagawin ni Chenny ngayon? 10,000 tao lang naman. Patayin silang lahat, hindi ba sapat na iyon? Hahaha, mga walang kwenta. Talagang hindi alam kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa. Ang 10,000 mandirigma ng ating bansa, isang laway lang bawat isa. Malulunod ka na. Tama. Mandirigma ng Wagwo. Matapang at walang kapantay. Kayo. Mamamatay kayo ng walang libingan. Agad na mag-utos, General. Tawagin ang hukbo, durugin sila. Natuwa kayo ng masyadong maaga. 10,000 lang yan. Zuke, narito, ipasa ang utos sa loob ng 2 minuto. Opo. May utos ang Panginoon. Sa loob ng 2 minuto, lipulin ang 100,000 mandirigma ng Hua. 2 minuto. Kayong mga walang silbi. Masyado nyo kaming minamaliit. Mga mandirigma ng Wagwo. Tama ba? Tama. Oo. Bumagsak mula sa langit. Hindi naman ito 2 minuto lang. Tama ba? Walang hiya. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ay nako. General, ako, nadulas ang dila ko. Hindi ko naisip ang iyong dangal. Ako'y dapat mamatay. Pagbebenta ng bansa para sa kaluwalhatian. Walang kahihiyan. Talagang dapat mamatay. Walang silbi. 10,000 mandirigma ay paparating na. Nagyayabang ka pa rin dito. Hindi na sila makakarating. Sige, ngayon. Ipapakita ko sa'yo. Kayong dalawa. May dalabang apoy. Anong apoy, General? Posporo. Lighter. Ako. Hindi ako naninigarilyo. Masama sa kalusugan ang paninigarilyo. Walang kwenta. Ang lalaki na hindi naninigarilyo. Ano bang klaseng lalaki yan? Oo. Tama ka. Ganun pala. Tinatawag ng general ang mga tao. Ang daming seremonya. Yoshi. Kayong mga walang silbi. Sino sa inyo ang may apoy? Pahiram muna. Itong general, may sira ba sa utak? Mukhang malala pa yata. Walang galang. Ang sabi ng general, hindi nyo ba narinig? Sino ang may apoy? Bilisan nyo. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Ang kanyang 10,000 mandirigma ay hindi makakarating. Wala kang galang, alam mo ba? General, may masamang balita.
Anong nangyari? Paano nangyari ito? Bakit ganito kalala ang sugat? Ang 10,000 mandirigma ng Hua, na nakahimpil sa bundok ng Haiho, ay biglang inatake. Sa isang iglap, lahat sila ay napuksa. Ano? Paano nangyari ito? Hindi ito maaaring mangyari. Ang sinasabi ko ay katotohanan. Kung hindi ako nagkataong nagtago, patay na sana ako. Siguradong niloloko mo ako. Mandaraya ka. Mayroon kaming 10,000 mandirigma, 10,000. Kahit 10,000 tinapay. Sapat na para sa inyo, para sa 10 araw o kalahating buwan. General, lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi man lang namin nakita ang mukha ng kalaban. Ito ay isang ganap na pagwasak. Tapos na ako. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ang taong nasa harapan ninyo ay isang bayani na iginagalang dahil sa kanyang kabutihan, pinangalanan ng kalawakan, na may mahigit 400 bilyong bituin, bilang Panginoon ng Kalawakan. Panginoon ng Kalawakan. Tama, paano mo nagawa na bastyusan siya? Talagang karapat dapat kang mamatay. Pulahan na hukbo ng Kalawakan, makinig sa utos ng kagawaran ng seremonya. Ihanda ang Supreme Golden Chair ng Planet R. Ipadala ito gamit ang electromagnetic catapult. Anong Supreme Golden Chair? Ang mga alien na ito, nanonood din ba sila ng mga short drama? Ito. Tatay, ang mga short drama ngayon, talagang sikat na sikat. Pakiupo po, kagalang-galang na pinuno. Talagang ibang klase ang sibilisasyong ito. Tingnan mo ang upuang ito. Napaka-engrandi. Napakagaling ng pagkakagawa. Oo, tatay, pati ang kanilang pagdating, mas mataas kaysa sa atin. Lahat ay lumuhad, nagbigay galang sa Panginoon ng Galaxy Hall. Pagbati, Panginoon. Pagbati, Panginoon. Tumayo kayong lahat. Okabe Yuso, ikaw ay nakaluhod. Oo. Bilang general ng bansang Hana. Nang ahas kang mag-alsa sa dakilang siya, at nang ahas kang hindi ako igalang, karapat dapat kang mamatay. Patawarin mo ako, Panginoon, ang aking Hana. Hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan. Kasalanan ko ito. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Mahina sa malakas, takot mamatay. Kayong mga tagahwa, talagang walang pag-asa. Zuke, nandito, ipadala agad si Okabe Yusuke sa Mars para maghukay ng patatas. Opo. Patawad, Panginoon. Panginoon, walang hangin sa Mars. Baka mamatay ako sa suffocation. Dalhin siya, General, pakiusap. Tingnan mo. Isang 7 bituin na general. Isang salita lang, wala na agad. Oo nga, tatay, susunod. Hindi pa natin alam kung anong parusa ang matatanggap ng pamilya natin. Gusto mo akong patayin? Hihilahin kita pababa kasama ko. Langit, langit, ingat. Rootong. Ayos ka lang ba? Chenny, pasensya na. Hindi kita may hahatid pa uwi. Hindi. Magiging ayos ka lang. Magiging ayos ka lang. Zuke, dalhin siya sa akin. Pira-pirasuhin siya. Opo, Kuya Chenny. Patawarin mo na siya. Ganyan na nga ang ginawa niya sa'yo. Humihingi ka pa rin ng tawad para sa kanya. Hindi ako humihingi ng tawad para sa kanya. Sa lugar ng Wagwo. Kakaiba ang ugali ng mga tao. Lahat ng tao ay katulad niya. Walang puso. Papatayin mo siya. May silbi ba? Hayaan mo na lang silang magpatuloy. Para ipaghiganti ka. Chenny. Kung kaya mo, talagang gawin ito. Kaya ko na. Nakita ko na. Rootong. Zuke, narito, bibigyan kita ng 3 minuto. May utos ang pinuno, sa loob ng 3 minuto, sa mundo, burahin. Mahal na hari, pasensya na po, mahal na hari.
General Okabe, paano ang paghahanda? Sa dakilang siya, kailan tayo makakapagsimula ng buong pag-atake? Mahal na hari, ayon kay Okabe Yusho, kahapon ipinadalang mensahe, ang Spring Festival ng Daksha ay malapit na, basta sa kanilang gabi ng bagong taon, magsimula ng atake, tiyak na magtatagumpay, magaling. Ang ating bansa ay may 2,600 taong kasaysayan, 2,000 taon, tayo'y naging alipin ng dakilang siya. Sawa na kami. Tama ang sinabi ng inyong kamahalan. Basta't sa bisperas ng bagong taon, umatake tayo. Tiyak na magtatagumpay tayo. Anong tunog iyon? Ano ang tunog na iyon? Nako, parang alarma ng depensa. Baka, alam mo ba? Ang ating bansa ay nawasak na. Kayo, mga tao ng ating bansa, ay napakababa, laging nagbabayad ng masama sa kabutihan. Matagal nang dapat nawasak ang inyong bansa, ikaw. Makikipaglaban ako sa iyo. Ikaw mismo ang sumugod. Hindi ko kasalanan, ikaw. Napakabagsik ng iyong puso. Chenny, maaari kang magpatotoo para sa akin. Siya mismo ang bumangga. Siyempre, maaari kitang patotohanan. Sila mismo ang gumagawa ng masama, karapat dapat mamatay. Hijin, Hichiwei, Hijushing. Kayo ng pamilya Hindi ba kayo, taos-pusong tapat sa general? Sumama na lang kayo sa kanya. Huwag, Panginoon. Maawa po kayo, kami po ay napilitan lamang. Ang cute na ito. Siya po ang pumilit sa amin. Oo nga. Kami ay mga mabubuting mamamayan. Nang dakilang siya, pinilit lang kami. Pinilit lang. Ngayon alam na namin kung paano maging tapat. Kayo, mga ay nakipagsabuatan sa kaaway. Ngayon, paulit-ulit, na hindi iginagalang ako, kahit na may 10 buhay. Hindi rin siya mabubuhay hanggang ngayon. Dalhin siya. Hindi. Ang pamilya namin. Ang pamilya namin ngayon ay taos-pusong nagsisisi. Pakiusap, bigyan niyo kami ng isa pang pagkakataon. Patawarin niyo kami. Miss Liu. Miss Liu, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap tulungan mo kami kay Prinsipe. Pakiusap ipagtanggol mo kami. Patawarin mo kami. Ako at si Himan. Magpapasalamat kami sa iyo. Magpapasalamat kami sa iyo. Chenny, patawarin na natin sila. Hindi pwede. Sila'y puno ng kasamaan. Hindi mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Walang sino man ang perpekto. Sino ba ang hindi nagkakamali? Ganito na lang. Hindi ba ninyo kami iginagalang na mga nagde-deliver ng pagkain? Simula ngayon. Kayong mag-ama, mag-deliver na lang kayo ng pagkain habang buhay. Si Rootong ay nagmakaawa para sa inyo. Umalis na kayo. Sige, aalis na kami. Oo. Pinakagusto ko ang mag-deliver. Salamat. Ang mabuti at masama ay may kapalit. Ngayon ay malinaw na. Langit, kailangan ko na bang magpaalam sa iyo? Palem. Chenny, mamimiss kita. Mag-ingat ka rin. Ang aking Galaxy 1, natapos na ba ang pagkukumpuni? Ulat sa Panginoon ng Palasyo. Tapos na po. Pero, ang kalagayan ng mundo ay masama. Para sa kaligtasan, mas mabuti na kaming 4 ang maghatid sa iyo pauwi. Hindi na kailangan. Ako ang namamahala sa kalawakan. 500 taon. Naglakbay sa timog at hilaga. Nabalian ng binti sa Orion. Isang maliit na mundo. Ano ang magagawa nito sa akin? Ngunit, tayo, desidido na ako. Huwag nang magsalita pa. Oo. May utos ang pinuno, paganahin ang Galaxy 1. Shiwei. Ang inutil na iyon, talagang umalis na. Mga kalahating oras na ang nakalipas. Ang mga tao natin, nakita siya mismo na sumakay ng barko. Itong mga alien na ito. Kahit na mataas ang teknolohiya, pero walang kahit anong taktika. Talagang iniisip nila na tayo. Talagang magde-deliver siya ng pagkain.
Sobrang katangahan naman. Kahit papaano, ngayon na umalis na siya. Sino pa ang makakagawa ng masama sa atin? Tatay, ano na tayo? Anong gagawin natin ngayon? Sa mga nakaraang taon, salamat sa suporta ng General. Ang pamilya natin ay umabot sa araw na ito. Ang inutil na iyon. Pumatay pa siya ng tao. Tayo. Kailangan nating ipaghiganti. Ang General. Kuya, magpapadala ako ng tao para hulihin ang inutil na iyon. Sige. Gawin mo siya. Oo. Kamusta ang iyong order? Hoy, bakit natapon ang sabaw ko? May konstruksyon sa daan, mahirap dumaan. Pasensya na. Pasensya lang ba sapat na? Hintayin mo lang. Bibigyan kita ng masamang review. Huwag mo akong bigyan ng masamang review. Mababawasan ako ng maraming pera. Jushi Express. Jushi Express. Grabe. Grabe talaga. Magkakaanak ka. Walang puwit. Jushi Express. Oy ate, pwede bang magtanong? Paano pumunta sa Building 3? Sundan mo lang ang daang ito. Diretso ng 500 metro. Tapos kumanan. Kayo ay, anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. Bakit kayo na naman? Oo, tama. Kami na naman, ang pamilya He. Talagang hindi kayo sumusuko. Ang mabubuting tao, maagang namamatay. Ang masasama, nabubuhay ng matagal. Bakit ako magbabago? Yung walang kwenta mong nobyo. Jushi Express, yung walang kwenta mong nobyo. Jushi Express, umalis na siya. Ngayon. Tingnan natin kung sino ang makakapagligtas sa iyo. Ano na naman ang balak nyo? Ikaw ang pumatay sa General. Pinutol mo ang kabuhayan ng pamilya He. Papatayin kita. Bilang ganti. Jushi Delivery. Jushi Special Delivery. Jushi Delivery. Jushi Express. Special Delivery. Hoy, huwag kang lumapit. Sisiga ako. Malakas ang boses ko. Sige na. Ito. Lahat ng ito sa paligid ay pag-aari ng pamilya He. Sige, sumigaw ka. Gamitin mo ang boses mo. Sumigaw ka ng malakas. Kahit mapagod ka sa kasisigaw, wala ring mangyayari. Tingnan mo ngayon, sino ang makakapagligtas sa'yo? Huwag kang masyadong mailang. Yung General. Si Jushi Xiao ay mula sa Huaguo. Si Jushi Xiao ay mula sa Huaguo. Patay na siya, patay na siya, patay na siya, patay na siya. Tayo ang tunay na magkababayan. Huwag mo akong subukang paamuhin. Ikaw ay ikaw. Tayo. Ay tayo. Kailangan nating maging makatwiran. Kung hindi dahil sa aking pakiusap, kanina pa kayo, pinatay. Ako ang nagligtas sa inyo. Utang nyo sa akin ang buhay nyo. Tama na ang Saturday. Pag namatay ka na mamaya, hahanap ako ng magandang lugar para ilibing ka. Bilang pasasalamat ko sa'yo. Nako. Pwede pala yun. Ngayon, ako talaga ay wala ng kawala. Sana'y pagpalain ako ng mga santo. Katatapos ko lang mag-25 ngayong taon. Single pa rin ako. Ayokong mamatay. Nakikiusap ako. Ililigtas mo ba ako sa bawat taon na darating? Magpapakumbaba ako sa'yo. Ate, hindi maganda. Anong nangyari? Galactic 1. Nabangga sa rocket. Nasira ang sistema ng kuryente. Sa loob ng kaliwang pakpak numero 4. Kulang sa lakas. Mabilis na bumababa. Kamusta ang leader? Inilunsad na ng leader ang emergency plan. Ang Galaxy 1 ay mawawasak sa loob ng 3 minuto. Tumakas siya mula sa cockpit. Bumabagsak na. Salamat sa Buddha. Tian Yi. Ikaw na naman sa labas ng Jushi. Ikaw na naman, Ruo Tong.
Kapalaran nga naman.